We will begin with an invocation po to be followed by the Philippine National Anthem and the DOST Pag-asa Hymn. Heavenly Father, we come before you today in gratitude for this opportunity to gather together in this climate forum. We ask for your guidance and wisdom as we learn and grow together. Help us to be open to new ideas and perspectives, to be kind and respectful towards one another, and to strive for excellence in all that we do. Give us the strength, focus, and determination to stay engaged and motivated throughout this forum. Bless us with the knowledge and skills we need to achieve our goals and to make a positive impact in our communities. We also pray that you bless our families and loved ones, and keep them safe and healthy while we are away. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Amen.
Ayan, and thank you po sa ating tech team at good morning po ulit sa ating lahat, sa lahat po ng present here sa Zoom and sa FB Live. React, chat, and comment naman po tayong lahat and welcome to the Looming La Nina Forum for the Eastern section of Northern Luzon. Muli po, ako po si Noel Gutierrez Edilio po, Weather Observer 1 from the Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division, and I will serve as your host for today. It is a pleasure to have you all here today as we gather to discuss the critical issues and strategies surrounding our looming La Nina. And with that, what better way to start the forum by hearing words from one of the catalysts of this forum, the chief of NLPRSD. So may we give a virtual round of applause as we welcome Engineer Socrates F. Paat Jr., Weather Services Chief of the Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division. Sir? Thank you very much, Noel. To our distinguished Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel T. Servando, represented herein by Dr. Mar Villaferte, our Deputy Administrator for Research and Development, hardworking colleagues from the Climatology and Agrometeorology Division, CAD, headed by Ma'am Terma Cinco, mga maasahan kong kasamahan mula sa Northern Luzon PRSD, and of course sa ating mga participants ngayong araw mula po sa mga probinsya sa eastern side ng Northern Luzon, mula Batanes up north, going down, we have Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Apayao, Ifugao, Mountain Province, and Aurora. Naimbag na bigat kada tayo aming kakabsat. Magandang umaga po sa lahat and let me welcome you with this half-day forum on the looming La Nina. With more than 250 people joining us online, I think we broke the record kahapon for the West NL. To start with, let me just explain the regional subdivision sa Pag-asa. Ito po ay kaiba doon sa alam nating 17 political regions sa buong bansa. Sa ngayon, under the Pag-asa Regional Division System, meron tayong 5 pa lamang. At isa na nga itong Northern Luzon Regional Services Division o NLPRSD na ang opisina ay nasa Tuguegarao, Cagayan. The other 4 being Southern Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao. In the coming years, some of them will be subdivided into 2, either East and West or North and South. Kung kaya't itong ating pagkakasama-sama ngayong umaga ay hudyat na tayo ay patungo na sa ganoong setup. Our office in Tuguegarao will then be focused on the East Northern Luzon, and West Northern Luzon will be devolved through its regional center in San Fernando, La Union. For the past 1 year ay madalas pinag-uusapan natin ang El Nino. This time, ang pag-uusapan naman po natin ay yung kabaliktaran nito, the so-called La Nina phenomenon. This forum is a series. Kahapon, sinimulan natin ito para sa ating mga kasamahan sa West Northern Luzon. We know that it's not only Northern Luzon that is usually affected whenever we have this phenomena, El Nino or La Nina. At para mas may papaliwanag natin ito ng mas malinaw sa ating mga stakeholders, minarapat namin gawin ito focusing separately on the West and East Northern Luzon kung ano talaga itong, as we term it, looming La Nina. I tried looking for the exact meaning of this word looming. And according to Google, looming is, and I quote, seemingly about to happen and regarded as ominous or worrying, end quote. So nandoon yung words na ominous and worrying na nakakatakot daw. Pero hindi po kami nandito para manakot. Nandito ang ating mga resource persons, especially our climatologists, upang ipaliwanag sa inyo kung ano itong looming La Nina.
Dahil kami sa Pag-asa at ang buong NDRRMC ay naniniwala na kung tayo ay makakapaghanda, ang kalamidad ay ating malalagpasan ng walang matinding problema. At katulad ng pagdaan ng El Nino, nitong mga nagdaang buwan, alam natin na malaki ang naiambag ng ating paghahanda sa pagsasanggawa halimbawa ng mga ganitong information education campaign. Ay nakita natin na although talagang malaki ang nawala, lalo sa ating mga kapatid na magsasaka, ay hindi ito naging world-class disaster ka nga itong naging epekto ng nagdaang El Nino. It's not only Northern Zone, but the entire archipelago is vulnerable to the effects of La Nina, especially to the flood-prone areas of our country. And as the nation's Met Hydro Authority, it's our mandated duty to provide information for disaster mitigation. It's a must for us that we be able to impart the needed information to our countrymen for them to be resilient to hydromet hazards. I am encouraging then all the stakeholders, my kailyans here in East Northern Luzon who are online today to make the most of this forum. And with that, mula sa pamunuan ng Northern Luzon PRSD, naimbag na bigat, marami pong salamat. Yan. Thank you very much po to our capable Weather Services Chief, Sir June Paat. And now po, sir, everyone to follow, let us hear naman po a message from one of our very capable Pag-asa key official, the Deputy Administrator for R&D of UST Pag-asa. We will now hear words from none other than Dr. Marcelino Q. Villafuerte II. May we give him a virtual round of applause po. Thank you very much, Noel. A pleasant morning to each and every one of you in this ENSO Climate Forum, noting that the current ENSO phase is in neutral condition, but we take this as an opportunity to share updates pertaining to the possibility of having La Nina in the latter part of this year. We are grateful that we are joined today by officials and representatives from the provincial and local government units, regional, provincial, and even municipal agricultural officers, disaster coordinating councils, academia, our partners from the media, private sectors, civil society organizations, and other esteemed guests, particularly our farmers and fisher folks in the region. As we all know, the DOST Pag-asa has been closely monitoring the conditions in the tropical Pacific, and with the issuance of the final El Nino advisory that we issued last June 4, 2024, we mark the end of the El Nino phenomenon. However, we now find ourselves monitoring for the possible development of La Nina, which, as we all know, has significant effects as well to our country, as mentioned by Sir June. Hence, the Pag-asa ENSO alert and warning system, La Nina Watch, is currently in place. Current information provides us a 55% chance of having a La Nina condition by the last quarter, that is by October, November, December of this year, which could last up to the first quarter next year. So in this forum, we aim to, 1, share the climate information and updated forecasts to help you in your decision-making process. And next, hopefully, you may use this information to mitigate negative impacts and or harness the positive effects of La Nina, in particular on agriculture, water resources, even on public health, on energy, and in disaster management. So we emphasize the crucial role of local government units in helping our agency curb the effects of La Nina. Your participation and proactive measures are vital in implementing localized strategies to manage and mitigate the potential impacts of La Nina. By working closely with DOST Pag-asa, you can help disseminate accurate information, mobilize resources, and ensure that the communities are prepared and resilient, particularly as mentioned by Sir June, several provinces participating with us today
in the eastern section of the Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division. So again, we ask everyone to remain vigilant and continue to monitor for updates from the agency. I think I thank you for your presence, and let us make this forum a valuable experience for each and every one of us today. I look forward for the fruitful discussion that we may have later in this forum. Thank you very much and good morning again. Thank you very much po, Doc Marcelino, for that informative and wonderful message from you. Sabi nga ni Sir, we remain vigilant as always. Ayan, so good morning again sa lahat ng ating mga participants from across the various provinces of the eastern side of Northern Luzon. Thank you for taking time off of your busy schedules to accommodate us for today's event. But before we start po, with our informative lectures for today, I would like to greet and acknowledge all of your presence, especially po sa ating mga key officials and allied agencies, stakeholders, and guests. So first po, gusto ko pong batiin ang ating key officials and staff po ng DOST Pag-asa, of course, especially po sa Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division. At ganun din po ang ating mga national government agencies from the DICT, DILG, DepEd, DHSUD, BIFAR Region 2, BFP, and ang kanilang various regional and local offices, DPWH, DSWD, DARFO2, PNP, NFA, NTCRO2, Philippine Information Agency CAR. At siyempre, representing naman po ang ating local government units, we have representatives and officials from the Municipality of Atok, LGU Bacara, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Sudipen, Marcos, Alfonso Lista, Santa Fe, Divilacan, Quirino, Provincial Government of Quirino, the various city agricultural offices po, LGU Quezon, Provincial Government of Isabela, Calayan, Municipal Social and Welfare and Development Office po, San Mateo, Isabela, Ramon, Difun, Tumawini, Quezon, Santa Praxedes, Solano, Lalo, Kawayan. Ganun din po ang ating various municipal disaster risk and reduction management offices po or MDRRMOs. At sa ating academe naman po, Mariano Marcos State University, Virgen Milagrosa University Foundation, various schools from DepEd po at SDO, at ang OJT po natin dyan sa NLPRSD from CSU Caric. Representing naman po the media and private sector, we have Radyo Pilipinas Tugigaraw, Bureau of Broadcast Services, Radyo Pilipinas, and of course from our private sectors as well, and our Baguio Water District po. So ngayon po nasa Zoom ay 302 participants na po tayo ngayon at marami pa rin pong nanonood sa Facebook Live. So chat niyo po kung saang designation po kayo galing, and we are very happy and we welcome po sa ating Looming La Nina Forum po. So good morning po sa ating lahat. Ang dami po natin ngayon. React down po tayo. So ngayon naman po, since we're all well acquainted na po, may I ask everyone to open their cameras po for a quick photo opportunity. And may I also ask the help of my colleague from CAD, Sir Jerem, nandyan po ba kayo, to facilitate our picture taking. Ayan po, open po natin yung mga cameras natin para makita po natin ng mga naggagawa po at naggaganda ang participants po natin. No? Sige po. Ayan, Sir so, Jerem. Ayan, thank you, Noel. We have a total of 13 panels po, no? Kasi ang dami po natin dito sa Zoom. 307 participants. So 13 panels po yung kailangan nating picturean, and yung smile po natin hanggang 13 panels din. So let's start po, no? For the first panel, kindly smile lang po. 1, 2, 3. Second panel. 1, 2, 3. Third panel. 1, 2, 3. Fourth panel. 1, 2, 3. Fifth. 1, 2, 3. Sixth panel po. 1, 2, 3, smile. Seventh panel. 1, 2, 3, smile. Eighth panel. 1, 2, 3. Ninth panel po. 1, 2, 3.
Ika-10th po na panel. 1, 2, 3. 11th panel po. 1, 2, 3. 12th panel. 1, 2, 3, smile. And then yung last panel po natin. 1, 2, 3, smile. And maraming salamat po. Yan, so thank you po Sir Jerem at sa lahat pa po ng mga papasok pa lang sa Zoom at sa lahat po ng mga hindi ko pa po nabanggit na mga government agencies, welcome po sa ating lahat. Nakita ko po dito, meron din po tayong mga participants din po pala from DENR at sa lahat pa po ng hindi ko nabanggit na agencies, welcome po sa ating lahat. And now that we're all settled po, we now move on to our forum proper. And to start with, may we now know the current state of our weather from Mr. Christian D. Maborang, Weather Specialist 1 from the Northern Luzon PRSD. May we give him a virtual round of applause. Ayan, good morning. Thank you, Noel. No? Rinig ba ako? Loud and clear ba? Yes po, loud and clear, sir. Okay, so magandang umaga at mapagpalang umaga nga po sa ating lahat. Atin pong alamin ang ating taya ng panahon ngayong araw at sa mga susunod pa. So, allow me to share my screen. Kita po ba yung screen ko? Yes, sir. Okay, so atin nga pong alamin ang taya ng panahon ngayong araw, July 9, 2024, araw po ng Martes. So, base sa ating satellite image, nakikita natin yung mga kumpol ng kaulapan. Yan po ay dulot po ng easterlies. Itong easterlies nga po o yung mainit na hangin mula dyan sa dagat Pasipiko ay kasalukuyang nakakaapekto sa eastern sections ng Luzon at Visayas. Sa Visayas at Palawan nga po, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat ang kasalukuyang nararanasan. Dito naman po sa Bicol Region, Quezon, Aurora, Isabela at Cagayan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng easterlies ang kasalukuyang nararanasan. At sa labing bahagi na po ng bansa, localized thunderstorms ang posibleng maranasan na magdudulot ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat. At ano bang inaasahan nating taya ng temperatura dito sa area ng Batanes, maglalaro ng 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Baler, 24 to 32 degrees Celsius. Diyan po sa area ng Lawag, 24 to 33 degrees Celsius. At sa Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. At sa kasalukuyan po, wala po tayong nakataas na gale warning. So malayang pumalaot ang ating mga mangingisda at malilit na sakyang pandagat. Subalit iba yung pag-iingat pa rin ng baunin dahil posibleng ang maging maalon ng ating baybaying dagat kapag nagkaroon tayo ng mga thunderstorm activities, lalong-lalo na dyan sa ating karagatan. At sa weather outlook natin o yung mararanasan na ating iba't ibang mga probinsya sa susunod na mga araw. So sa Batanes, posibleng makaranas na pinakamababang temperatura na maring mabot ng 24 at pinakamataas naman up to 33 degrees Celsius. And sa Cagayan, maring umabot nga ng 24 to 36 degrees Celsius. Gayon din sa Isabela, 23 to 35 degrees Celsius. Sa Quirino, 22 to up to 34 degrees Celsius ang maring abutin ng temperatura sa susunod na 4 na araw. Sa Nueva Vizcaya naman po, 22 to 33 degrees Celsius. At sa Apayao, 19 to 34 degrees Celsius ang range ng temperature sa susunod na 4 na araw. Sa Kalinga naman po, 19 to 33 degrees Celsius. Sa Mountain Province, 17 to 31 degrees Celsius. At sa Ifugao naman, 17 up to 32 degrees Celsius ang maring abutin ng temperatura. And lastly, sa Aurora po, 24 to up to 33 degrees Celsius naman na taas temperatura. At dito nga po sa Tugigaraw, ang araw ay lulubog mamayang 6:32 ng gabi. At bukas, ito ay nasahan na magpapakita sa ganap na 5:25 ng umaga. At sa karagdagang updates po mula dito sa ating ahensya, ang DOST Pag-asa, kung maaari lamang, pasyalan nyo itong ating mga websites. Facebook, DOST Pag-asa, ganyan din sa Northern Luzon, PRSD. At ang ating website po, pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa DOST Pag-asa, ang weather update mo natin sa ngayong araw. Christian po.
Yan, thank you very much po, Sir Christian. Sabi nga po ni Sir Christian, dahil hindi po natin kontrolado yung panahon, ugaliin po natin magdala ng payong, lalong-lalo na po sa mga tsansa ng mga isolated thunderstorms po dakong hapon o sa gabi. Ayun po, sabi nga rin po ni Sir Christian, pwede din po natin i-visit po ang ating Pag-asa website dahil new and improved na rin po ang ating Northern Luzon or mga regional services po natin sa na po ng Recording lahat in yung aking progress. screen. So again, ako po si Val Villasica mula sa Climate Monitoring and Prediction section na Pag-asa. So sa part na ito ng ating forum, i-discuss ko naman sa inyo ang climate ng Northern Luzon East, which is comprised ng mga provinces over different regions. Specifically, the province of Ifugao, Kalinga, Apayao, and Mountain Province sa Cordillera Administrative Region, and the provinces of Region 2 and Aurora from the Region 3. And of course, yung ating El Niño Southern Oscillation o ENSO upang malaman natin at maintindihan ang klima sa ating lugar at ang mga maaaring maging epekto ng ENSO sa ating climate. To start, let's first define climate in comparison to weather, which is mas madalas nating naririnig. So basically, weather pertains to the current status ng ating atmosphere sa isang lugar over a short period of time. So nakita natin kanina, ibinigay na sa atin yung ating weather outlook. So naririnig natin palagi sinasabi dyan, narito ang kasalukuyang lagay ng panahon dahil yan po yung ating current status ng ating atmosphere. So halimbawa na dyan ay kung umuulan ba, maaraw, mahangin o maulap. So, pwede din niyang magbago ang weather araw-araw o minsan kahit oras-oras. On the other hand, ang climate naman ay tumutukoy sa average na condition ng ating panahon for several years. So, ito po ay average na. So, basically, overall pattern sa ating panahon in a specific place over a long period of time. So, madami po tayong factors na nakakaapekto sa ating climate sa Pilipinas, kagaya na lang ng ating geography and topography. So at ang ating mga weather systems like ang low and high pressure areas, southwest monsoon o habagat at northeast monsoon o amihan na tayong Also, dahil ang Pilipinas ay napapalibutan ng karagatan at binubuo tayo ng mga isla, nakakaapekto yung ocean currents na ito sa paglamig at pag-init ng hangin na ating mga nararamdaman dito sa ating lugar. Dagdag pa dyan, itong ating topography, which naman yung nagpe-pertain sa mga physical features ng isang lugar, kagaya ng bundok o burol or kapatagan. No? I think, alam niyo naman po iyon. So, ang mga physical features po na ito, nakaka-apekto din yan. Malaki yung epekto niyan sa ating climate dahil naapektuhan niyan yung nagiging behavior ng ulan at hangin. So, for example, sa mga lugar na may kabundukan, so nagkakaroon po tayo ng pagtaas ng hangin sa mga area na nakaharap sa pinanggagalingan ng hangin or yung windward side. So makikita niyo po dito sa ating image sa may right-hand side, itong pagtaas ng hangin na ito or tinatawag nating orographic lifting, nagkukos yan ng mga formation ng clouds at eventually pag-ulan dito nga sa windward area o sa lugar na nakaharap dun sa hangin. Samantalang sa mga lugar naman na nasa leeward side o yung nasa kabilang side ng mga kabundukan, mas kaunti ang mga nararanasan na pag-ulan dahil nga po nasasalo na nung kabundukan yung mga pag-ulan. So ito naman yung tinatawag nating rain shadow. So itong overall phenomenon na ito, tinatawag natin siyang orographic lifting or orographic effect.
Other factors pa na nakakaapekto sa ating climate ay ang mga weather systems. For example, ang northeast monsoon o amihan na nagdadala ng mga malalamig na hangin at kakaunting pag-ulan usually felt in November to February. And also yung ating tail end ng frontal system kung saan nagtatagpo yung ating malamig na hangin galing sa amihan at yung mainit na hangin naman galing sa easterlies. Madalas dito nagkakaroon tayo ng mga kaulapan na nagdadala ng mga pag-ulan at thunderstorms. Pagdating naman ng April to May, minsan nakakaranas tayo ng mga intertropical convergence zone. Ito yung band ng mga kaulapan na nandito banda. Ito pong nakikita nyo sa ating image. So, nagdadalda din yan ng mga cloudy skies at mga pag-ulan sa ating bansa. Also, itong mga hangin galing sa east o sa kanluran, nagdadala din yan ng mga o tinatawag nating easterlies o nagdadala din ng mainit na panahon at mga thunderstorms pag-ulan sa ating lugar. On the other hand, ang ridge of high pressure area, ito pong may letter H dito sa may bandang taas. Kapag ito pong ridge na yan ay nakakaapekto sa ating bansa, ang dinadala naman yan ay mainit na panahon. Pero ang ating mga kakaunti ang mga kaulapan, kaya mainit po ang panahon na ating nararanasan. By June to September naman po, usually nakakaranas din tayo ng southwest monsoon at tinatawag nating habagat. Saan yung hangin nang gagaling dito sa may bandang sa southwest at nagdadala nga din ng mga pag-ulan at kaulapan sa ibang bahagi ng ating bansa. Of course, ang mga bagyo, alam naman natin na nagdadala yan kapag nag-cross, especially sa ating landmass, nagdadala ng mga malalakas na hangin, pag-ulan. Minsan may kasama pang mga storm surge. So to sum it up, ang climate po ng isang lugar ay resulta ng combination na ng different factors at maaari po itong maging iba-iba from one region to another. So sa Pilipinas po meron tayong apat na defined na climate types mula ito sa Modified Colonials Classification. Ito po ay nakabase sa rainfall distribution na nararanasan ng isang lugar for a whole year. So we have first here the climate type 1, itong mga red shaded region natin. Yan yung mga areas na nakakaranas ng dalawang defined na season, which we can see here sa ating graph. Merong dry season from November to April and wet na siya for the rest of the year with a peak rainfall usually nangyayari between July to September, which also coincides sa ating sa occurrence ng habagat. So usually ito yung mga areas dito sa may western section ng ating bansa. For the second climate type naman, all throughout the year, makita natin wet ang nararanasan sa mga areas na ito. So walang dry season with a maximum or peak rainfall from November to April. So these areas naman, itong months na ito naman nagko-coincide sa occurrence ng amihan sa ating bansa. So yung mga areas na kasama dito sa climate type na ito ay usually itong mga areas sa may eastern portion ng Pilipinas. Next climate type naman is yung climate type 3. Yan naman yung areas in yellow shade dito sa ating mapa. So hindi masyadong pronounced yung different seasons unlike dun sa dalawang nauna kanina. Pero makikita natin relatively dry yung distribution ng rainfall natin. Relatively dry siya from November to April, while wet na siya for the rest of the year. And lastly, yung ating climate type 4, yung green shaded region naman natin dyan, almost evenly distributed na siya all throughout the year. So for the provinces in the northern Luzon East, meron tayong combination na ng climate types. So unahin na natin dito sa may bandang extreme northern Luzon. Meron tayong tatlong stations dito na may record sa may Basco, Itbayat at Calayan. So makikita natin na ang rainfall distribution over these stations usually nagpipeak by the end of the year. Well, dry na siya sa mga bandang March to April. So, nag-resemble siya nung ating climate type 2. Makikita niyo po dito. Pero, mataas pa din po ang ating rainfall na recorded. While dito naman, sa may bandang gitna, sa sentro ng ating North Luzon East, meron tayong records from Apari and Tuguegarao which shows na hindi gaanong pronounced yung ating rainfall at
dry ang nararanasan between December to April. Kung kaya makikita natin, nagre-resemble naman siya nung ating climate type 3. So generally, I mean, last station also from the Region 3, meron po tayo dito from Casiguran and Baler in Aurora. Nakita natin, meron din tayong peak na rainfall, maximum rainfall by the end of the year, pero wala din pong dry season. So, also, it is on of climate type 2. So, generally, climate type 2 and climate type 3 ang mga lugar dito sa may North Luzon East. Although meron tayong kakaunting areas dito, well, as of now, wala po tayong stations na may record dito sa mga lugar na in red shaded regions. So this just shows po na yung ating rainfall distribution dito sa may North Luzon is ay greatly affected by the monsoon occurrence ng ating amihan, habagat at amihan. So another factor na nagdadala ng ulan at nakakaapekto sa ating climate ay ang pagdaan nga ng mga bagyo sa ating bansa. So base na din sa data natin mula sa climate data section ng Pag-asa. From 1948 to 2019, ang North Luzon ay among sa most frequently hit ng mga bagyo. So makita na po natin dito, 5 in 4 years ang dumadaan dito sa mga areas na ito, yung red din po yung shade natin. So, ibig sabihin, maaring more than 1 in 1 year ang dumaan na bagyo sa mga areas na yan. Samantalang, sa may bandang Aurora, sa may Central Luzon, included naman siya sa mga second most hit, which is 1 in 1 year ang dumadaan na mga bagyo. So, kung titingnan natin yung mga monthly tropical cyclone tracks natin, by May or July, by May nagkakaroon na tayo ng bagyo na nagko-cross ng Northern Luzon. Although, mas malaki ang chances na mag-recurve ang mga bagyo in that month. Tumataas po yung chances na mag-cross over the provinces ng Northern Luzon, East ang mga bagyo by July hanggang end of December. Although, mas mababa na yung chances by the end of the year. Also, makita natin dito sa ating images, around 20% to 60% ng pag-ulan sa these 3 different regions ay contributed na po ng ating mga bagyo. Especially during June, July, August, at September, October, November, which is yung months na pinakita natin kanina, na yun yung usual tracks ng mga bagyo na tatama sila or dadaan sila sa Northern Luzon East na provinces. So narito naman yung mga tracks ng mga bagyo na nag-cross specifically sa ating mga regions. So in Cordillera Administrative Region, so madami tayong kasamahan dito no, nakita ko na from the Cordillera Administrative Region, a total of 122 tropical cyclones yung nag-cross dito sa ating bansa from 1962 over this region from 1960 to 2021, and a large portion of it po ay in typhoon category. So usually ang nakikita natin dito sa rainfall distribution by month, madami po by July, August, September, October. Iyan po yung peak na dumadaan yung mga bagyo dito sa ating regions. Samantalang sa Region 2 naman po, total of 220, no, from compared to 122 kanina ni Carr, total of 220 yung nag-cross over the Region 2. So among these 220 tropical cyclones po, almost half or more than half po ay nasa typhoon at super typhoon category. Pag pinagsama po, so super typhoon at typhoon category. And yung usual na dumadaan po sila also in July, August, September at October. And lastly, sa may Aurora naman, a total of 82 tropical cyclones yung dumaan na po dyan sa ating province. And among dito sa 82 na to, usually ang peak na dumadaan sila is on month of October, which is 24 out of 82 tropical cyclones yung dumaan. Pero madami din pong dumadaan in the month of July at November. And a large portion din po nitong ating mga bagyo ay in typhoon category.
So, dumako naman po tayo dun sa ating temperature assess at climatological temperature sa North Luzon East. So, makikita natin dito yung monthly distribution ng ating average temperature, maximum at minimum temperature. So, hindi naman po ganun ka lalaki ang difference sa ating mga temperatura. Except na lamang po dito sa may bandang Tugigaraw kung saan madalas tayo nakakapagtala ng ating maximum temperature. Especially po during the month of May. So makita natin dito medyo malayo yung value ng Tugigaraw kumpara sa ibang stations dito sa North Luzon East. Samantalang pagdating naman sa average temperature at minimum temperature, halos magkakalapit lang yung ating mga recorded. So that is between 24 or for maximum temperature, that is between 24 degrees Celsius up to 36 degrees Celsius. Samantalang sa minimum temperature naman, that is between 18 degrees Celsius up to 26 degrees Celsius. At sa ating average temperature naman, ayan po ay hindi bumababa sa 20 degrees Celsius hanggang sa 30 degrees Celsius. So, with that, ano naman po yung nagiging epekto ng ENSO or ano ba pat po talaga yung ENSO na palagi nating naririnig? So, yung ENSO po, ibig sabihin niyan is El Nino Southern Oscillation. So basically, ito po ay isang large scale, so malakihang nangyayari po ito at natural na pagbabago sa ating klima. So nangyayari po ito dahil sa nagkakaroon ng interaction yung ating ocean, yung ating karagatan at yung ating atmosphere dito sa may bandang Central at Eastern Equatorial Pacific. So makikita niyo po, ito po yung mga boxed regions natin dito. So itong mga boxed regions natin, iyan yung ating mga monitoring domain. So diyan po nangyayari yung mga yung mga pag-init or paglamig sa ating karagatan. So inuulit ko po, ito po ay natural na pagbabago dito sa ating karagatan kung saan naapektuhan po hindi lamang ang Pilipinas kundi ang iba pang bahagi ng mundo. Kaya po tinatawag natin itong large scale. So ano ba yung, meron tayong different phases ng ENSO. So sa ngayon, tayo ay nasa neutral phase, neutral condition. So kapag tayo ay nasa neutral condition, meron tayong mga hangin na nanggagaling sa east. Ito pong mga hangin na to ay nagtutulak ng kaulapan. Sorry. So meron tayong hangin na nanggagaling sa east kung saan hindi niya na itutulak itong malamig na dagat dito sa may bandang South America. Kaya yung kaulapan ay nangyayari dito sa may malapit sa Pilipinas. Ito po yung natural na sitwasyon ng ating karagatan. Ngayon, kapag nagkakaroon po tayo ng El Nino, itong malamig na Pacific Ocean dito sa may Eastern Equatorial Pacific, yan po ay umiinit kumpara sa normal. Dahil po sa pag-init na yan, ang nagiging response ng ating hangin, nagkakaroon tayo na humihina yung hangin. Kung kaya yung mga kaulapan, hindi po niya na itutulak papunta sa Pilipinas. Nangyayari lamang yung mga nabubuo lang yung kaulapan over dito sa may Central at Equatorial Pacific. Kung kaya dito sa may Pilipinas, nagkakaroon tayo ng mga kakulangan sa pag-ulan. Kapag naman po La Nina, kabaligtaran ng ating El Nino, nagkakaroon tayo ng mas malamig than normal. So ito po ay more on exaggerated version nitong ating neutral condition. So nagkakaroon tayo ng mas malamig than normal na karagatan dito sa may Eastern Equatorial Pacific. Dahil nga dito sa malamig na karagatan na to, lumalakas naman yung easterlies o yung mga hangin galing sa east at naitutulak niya palalo yung mga kaulapan papunta sa may bandang Pilipinas. So, in consequence, nakaka-receive ang Philippines ng mas madaming mga pag-ulan. So, bilang ang ENSO po ay interaction, sinabi natin kanina, resulta ng interaction ng atmosphere at ocean, meron tayong tinitingnan na dalawang indicators. Ito na po yung ating atmospheric indicator, yung tinatawag nating Southern Oscillation Index. Kung sa kinukumpara lang natin yung pressure dito sa may bandang Darwin at sa may Tahiti. So, titingnan natin kung saan po banda mas nabubuo yung ating mga kaulapan. So, sa ngayon, makita natin na yung ating latest figure ay nasa neutral
condition na tayo galing sa El Nino, tumaas na po papunta sa neutral ang ating latest value. Samantalang sa oceanic indicator naman, or yung another indicator naman natin ay yung ating oceanic indicator, saan tinitingnan natin yung ating sea surface temperature anomaly o yung kaiba o yung pag-init or yung paglamig ng dagat. So gaano nga ba siya kalayo dun sa normal? So sa ngayon, makita natin na bumaba yung ating sea surface temperature anomaly. So ang ating threshold value po dito ay 0.5. So pag bumaba yan, sa ngayon ay tayo ay nasa neutral condition. So both, kaya po tayo naglabas noong ating ENSO neutral. So currently, both yung ating oceanic at atmospheric indicator ay in neutral condition. So ano ba yung mga maaring, paano ba natin nalalaman kapag nandito na yung ating El Nino at ENSO? Usually, La Nina. So usually kapag nandito na yung ating El Nino, nakaranas tayo ng warmer temperatures, naranasan natin itong nakaraan, at humihina yung mga winds nga natin, at kumukonti yung mga ating kaulapan. So this El Nino, maaari siyang mag-last for 8 to 12 months at nangyayari siya usually every 2 to 7 years. Samantalang kapag tayo naman ay nasa La Nina o yung cool phase ng ating ENSO, ang usual na ating nararanasan ay may mas maraming pag-ulan dahil mas dumadami nga yung ating mga kaulapan na nabubuo sa sa Pilipinas. Lumalakas din yung ating hangin mula sa east at nagkakaroon tayo ng mas malalamig na temperature. So makikita natin dito yung rainfall distribution na nararanasan ng Pilipinas kapag meron tayo neutral El Nino at La Nina. So kapag by month of July, makikita natin dito sa may western part ng Philippines, kapag El Nino, maulan pa din po ang nararanasan. Samantalang kapag La Nina naman, yan ay nasa near normal. Nakakaranas tayo ng wetter dito sa may eastern parts ng Philippines kapag by the months of October, November at December na po. Ano ba yung mga general impacts ng El Nino at La Nina dito sa mga stasyon na natala natin? So dito sa may Apari, nakita natin na during habagat or JJA season, June, July, August, kapag tayo ay merong La Nina, tayo ay nakakaranas pa rin ng deficit of around negative or of around 9.5%. So nagbabawasan pa din yung ating pag-ulan while surplus naman tayo or mas dumadami for the rest of the season. At kabaligtaran naman yun kapag El Nino. In Basco, dito naman sa may extreme northern Luzon, still deficit yung ating nararanasan pagdating ng June, July, August kapag tayo ay may La Nina. So that is around 6.3%. Kapag naman sa may bandang Kalayan naman, also deficit pa din kapag panahon ng habagat in June, July, August, and almost the same as na pattern dun sa nakita natin kanina sa Apari. And sa Itbayat naman, dito nakapagtala tayo ng surplus na pag-ulan o mas dumadami yung pag-ulan during habagat season or June, July, August. Pero kapag El Nino for March, April, May, dyan po tayo nakakaranas ng deficit. Kapag La Nina po ito Pero kapag El Nino, tayo po ay nakakaranas ng surplus kapag habagat or season. Dito naman sa may bandang gitna or sa may lower areas ng ating Northern Luzon East, sa may Tugigaraw Station po natin kapag dating ng pagka El Nino, usually nakakaranas lang tayo ng surplus sa pag-ulan during habagat or June, July, August, while deficit na for the rest of the seasons. While kapag La Nina naman, from March, April, May to June, July, August, deficit pa din po yung ating na papansin or mas kaunti yung ating pag-ulan na nararanasan kumpara sa September, October, November at December, January, February na season. At for the Kasiguran Station, dito na sa may bandang Aurora, so makikita natin all throughout the year, kapag tayo ay may El Nino, mas mababa yung nararanasan na pag-ulan.
Samantalang kapag La Nina naman, nakakaranas tayo ng mas madaming pag-ulan except kapag habagat season. Sana nakaranas mong kaunting kabawasan lamang naman po sa ating pag-ulan by 0.5%. So, yung general impacts naman po ng ating ENSO kapag meron sa mga bagyo, meron tayong El Nino, ating most ng mga tropical cyclones natin nade-develop na po dito sa may mga mainit na karagatan natin sa may Pacific Ocean. So generally nagre-recurve sila kung kaya bumababa yung occurrence ng tropical cyclone sa ating bansa. So makita natin from all throughout the season, mas mababa yung number ng tropical cyclone na pumapasok at nagla-landfall. Samantalang kapag La Nina naman, yung ating mga bagyo, generally nade-develop sila mas malapit sa Pilipinas, so tumataas yung tsansa na mag-cross sila sa ating bansa. Kung kaya mas dumadami yung ating nare-record na nagla-landfall. Kung titingnan nyo dito sa ating graph, by April, May, June, and October, November, December, mas madami yung mga bagyo natin na nagla-landfall. So just to introduce lang po, ito po yung ating Pag-asa ENSO Alert and Warning System. So inilabas natin to para maging gabay kapag tayo ay nakakaranas nitong ating pagbabago sa ating klima in respect sa ating El Nino Southern Oscillation. So sa ating ENSO Alert and Warning System, meron tayong different alerts dyan. So yan yung ating Watch, Alert, Advisory, and Final Advisory. So nilalabas natin yan. Depende sa sitwasyon na nakikita natin base din sa ating mga datos na nanggagaling sa iba-ibang lugar. So kapag tayo ay nasa watch, meron na tayong, ang conditions natin ay nasa 55% chance na ang La Nina or ang La Nina or El Nino ay maaaring mag-develop within the next 6 months. So for next level ng ating alert and warning system, ito yung ating alert. So kapag ito ay nasa 70% na favorable na ma-develop yung ating ENSO event, and maaari ito ma-develop within the next 2 months. And then itataas pa po natin to at maglalabas tayo ng advisory kung makikita natin at ma-expect natin na magko-continue na itong ating event within the next months, at makikita natin nasa 80% probability na siya gamit yung ating mga indicators. And lastly, kapag natapos na yung ating event, ilalabas na natin yung ating final advisory. So with that, madami po tayong maaaring gawin in case magkaroon tayo ng La Nina. So maaaring niyo po yung makita sa ating website. So I think dito po nagtatapos yung aking presentation. Maraming salamat. Thank you po very much, ma'am, for your informative presentation. Thank you. Tuyong-tuyo na yung labi ko. Di ko na mabanggit yung gusto mo sabihin. Sige po. Ayan, thank you po Ma'am Crystal for your informative presentation po. At ngayon naman po, nakita ko din po may mga nagtatanong po sa Facebook Live, kina Sir Gilbert po, at sa lahat pa po ng mga nagtanong dito sa ating chat box. Para po sa mga copies ng ating presentation po, after po ng ating evaluation mamaya ay magbibigay po kami ng mga copies sa inyong mga emails kung matapos po ang ating program. At kasabay na rin po dito yung mga certificate of participation and appearance ninyo. Ngayon naman po, thank you po ulit sa pagbigay ng background ng climate na ating lugar at impacts po ng ENSO. And now, ano-ano nga ba ang mga climate products and services po na ino-offer ng Pag-asa na makakatulong sa ating decision making? Ito po ang susunod na i-present sa atin by Mr. Juni G. Ruiz, Weather Specialist 2, again from the Climatology and Agro-Meteorology Division or CAD. The virtual floor is yours, sir. Thank you, Sir Noel. Magandang umaga po sa lahat. So right now, I will be discussing climate products and services provided by DOSC Pag-asa. So I'm Juni. Hello po, Sir Juni.
Sir, pwede po malapit yung Ay, okay mic, po. sir, kasi ayan po, sir, mas Okay lang po. klaro na po, Sorry. sir. Okay po. Thank you, sir. So, I will be starting po. Ito yung outline. So, let's start with climate monitoring muna. Then, let's go to the tinatawag nating seasonal to sub-seasonal forecasts and other climate products and services. So, ito lang po yung timeline of information na pinoprovide ng Pag-asa. Mga information or historical climate, ito po yung mga nag-gather natin from each Pag-asa stations. Then, followed by the weather. Then, the long-term weather is what we call the climate. So we have this climate monitoring and assessment and climate forecast po. Pag andun na siya sa timeline ng lampas na po ng 1 week up to a month or 6 months. Then, pag umabot na po ng mga 25, 50, or 100 years, tinatawag na din natin siyang climate change or climate projection. So, from historical or climate normals, go to the weather, the climate, then climate variability, then yung tinatawag nating climate projections. So, the climatology and agrometeorology division of Pag-asa is subdivided into 4. The CADS or the Climate and Agrometeorological Data Section, Climate Monitoring and Prediction Section or CLIMS, Impact Assessment and Application Section, IAS, and the Farm Weather Services. Then, for the CADS, sila po yung namamahala ng mga weather certification and accumulation po ng data. So, dito tayo manghihingi ng data if may mga studies tayo or mga projects. For the CLIMS naman, we are providing the monitoring of the climate and providing the 2 weeks up to 6 months na forecast sa ulan or temperature. Impact assessment, they are the ones in charge in climate projections, heat index, and sila din po yung nag-a-assist ng mga naging effects ng like ENSO or mga malalakas na bagyo into certain areas. Yan yung farm weather services ay sila naman yung namamahala dun sa pagbigay ng forecast saka assessment, especially for agriculture. So ito lang po yung overview. So ito po yung i-discuss natin sa may climate part. So checklist of climate monitoring and activities of Pag-asa. So we are monitoring the day-to-day rainfall and also the day-to-day temperature within Pag-asa stations. We are also giving the products of tropical cyclone-associated rainfall. So pag may dumaang bagyo, nagmamapa po kami to assess which areas have been naapektuhan po ng pagdaan ng bagyo. Then, yung day-to-day rainfall sa temperature natin is na-accumulate po siya into a monthly rainfall na pinapakita din natin sa website to assess kung saan yung mga areas na nakaranas ng kakulangan sa ulan or labis-labis na ulan. Aside from that, we are also monitoring the monsoon, the start of the rainfall, and the end of the onset of the rainy season, like what happened in the last week of May, and also the onset of the 2 monsoons in the Philippines, Habagat and Amihan, and also when is the date it will be terminated, and also declaring the warm and dry season kung kailan siya magsisimula. So for the temperature, we are monitoring the mean, the max, and the mean, and also the anomalies kung mas naging mainit ba yung temperature in that area na may Pag-asa station or mas malamig. And sa monitoring, so mas malaki na po yung, we are monitoring na yung nangyayari dun sa Central and Eastern Equatorial Pacific kung saan nangyayari yung ENSO. Like at what had been discussed by Ms. Villasica po kanina. So in terms of sea surface temperature, pressure, at nagpo-provide din tayo ng dry spell at saka drought assessment saka forecast para ma-assess natin yung meteorological drought kung naka-apekto na ba siya sa iilang lugar. So ibibigay po yung mga updates na yan mamaya. Then the possible development of El Nino or La Nina. Then we are also providing the monitoring of naatasan po yung Pag-asa to monitor the climate of the Southeast Asia region. So na-assign po tayo ng WMO. So pahapyawan ko lang po to. Pag-asa and alert and warning system, na-discuss na po to kanina. But ito po yung nagiging gabay natin to monitor kung may posibilidad ba na mangyari
o mag-start na yung El Nino or La Nina in the recent months. So right now, we are still in the La Nina watch kung saan yung probability ay nasa 55% chance pa po siya. But pag tumaas na po siya ng 70% chance, then this Pag-asa ENSO alert and warning system will be upgraded into La Nina alert. Then, pag naging ano na po siya, full-blown La Nina, then this will be upgraded into La Nina advisory. So, ito na po yung mga forecast products natin. First, anuhan muna natin yung subseasonal or yung mga forecasts within the range of 2 weeks up to a month. First is the 10-day weather outlook for farm operations. So specifically, ni-issue namin siya to 8 farmers para sa planning nila kung mag-aani ba sila ngayon or mag-abono, which is masyadong affected po yung mga activities na yun sa day-to-day changes ng weather natin. So we provide the forecast in terms of maximum and minimum temperature, kung uulan ba o hindi, total cloud cover in that area, humidity, wind in terms of mean speed saka mean direction. So this forecast is also aggregated into per municipality. So dito po natin siya makikita sa link na ito. Lang po. Dito, we go to the climate, then 10-day weather outlook. Ito po. 10-day climate forecast. Climate prediction, 10-day climate forecast. So ginagamit din po ito ng portal sa DA AMIA project. So you can see the example sa may Bicol area from which yung mga forecast na ito ay nagiging source po ng issuance ng advisory sa mga areas nila. So ginagamit nila to at ina-update nila 3 times a week. Based din po sa issuance natin na Monday, Wednesday, sa Friday. So aside from the 10-day farm weather, we had this, tinatawag nating 2 weeks forecast for the tropical cyclone threat potential and the rainfall exceedance probability forecast. So ito po yung mga products within the scope of subseasonal time scale. So first, let's discuss the tropical cyclone threat potential. So mape-present po ito mamaya sa climate outlook natin. But this is just the example of an issuance in June 2024 kung saan pinapakita yung probability kung may mag-i-emerge ba na natawag nating TC-like vortex or TCLV. So ang kaibahan ba ng TCLV into LPA is ito yung mga formation, yung TCLV is yung mas mataas yung chance niya na ma-form as a bagyo compared po sa LPA na kung saan is yung pinaka main ingredient lang niya is pressure. So yung TCLV po ay nakapaloob na dito yung lakas ng hangin, pressure, temperature within the emergence of that vortex. So mas upgraded version po siya ng LPA. Kung saan yung forecast ng TC threat potential ay nahati po siya sa week 1 and week 2 at pinapakita po kung mataas ba yung chance niya na maging bagyo or ma-form as a bagyo based po sa likelihood. It could be a low, moderate, or high. Pag sinasabi po nating high, is mataas na po yung chance at posibleng in a few hours or days ay mabubuo na siya sa bagyo. While low to moderate is posible pa pong matunaw or maging LPA lang po siya at hindi siya maging bagyo. So yung forecast na to, initialize a day before, then may last up to 2 weeks, which is napakagandang magamit ng DRR saka din po ng agriculture for future planning and also the water managers. It comes hand in hand with the rainfall exceedance probability forecast po natin, from which ito naman is also expressed in 2 week 1 and week 2, na pinapakita niya yung tsansa or exceedance na yung mga rainfall na posibleng matanggap ng isang lugar for a period of 1 week kung masasatisfy ba niya yung criteria na threshold ng 25 mm, 50 mm, 100 mm,
150 millimeter up to 200 millimeter. From which 150 millimeter to 200 millimeter ay nagdi-denote na po ng extreme event na posibleng dulot ng enhanced shoreline or enhanced na amihan or habagat or posibleng pagdaan ng bagyo sa isang lugar. So, even na posibleng mangyari po na may last up to 1 to 3 days yung mga malalakas. But sa example na to ay pinapakita lang po dahil nasa may up to 50 millimeter lang siya but less than 100 millimeter ay possible effects po ng rain-bearing weather systems but hindi po ganun ka-extreme. So, sa nakikita natin. So, same with the week 2. So, pag nakikita natin na yung kulay ay nag-ano na po siya, nagre-range na po siya from yellow up to maroon, possible na yung mga areas na yan ay matataas na po yung chance ng mga posibleng pag-ulan. So, dito po natin siya makikita for the TC threat potential, sub-seasonal forecast. While yung ano naman po, so, yung TC threat naman ay dito natin makikita sa tropical cyclone threat potential forecast. So, from 2 weeks to 1 month, so, for the 1 month, nag-i-issue po tayo ng monthly climate assessment and outlook. At kung may El Nino or La Nina naman, ay ina-upgrade natin siya into El Nino or La Nina advisory. Gaya po nangyayari sa past El Nino. So, ito lang po yung example. So, in sa advisory ng La Nina watch during El Nino, while monthly, MCAO naman po, sa ngayon dahil neutral condition po tayo. So, it could be your reference. So, during El Nino din po, nag-i-issue ng climate assessment and forecast based po dun sa mga rainfall monitoring sa rainfall forecast natin kung saan binibigay natin, provide natin yung mga lugar na naapektuhan na ng drought, dry spell, or kakulungan sa ulan at posible pang mga apektuhan in the next 1 to 6 months. So dito po natin siya makikita yung mga advisories na yon or assessment dito sa El Nino, tapos advisories. Climate, El Nino, La Nina, monitoring and advisories. Then another one is the monthly Philippine Climate Agroclimatic Review and Outlook or the EMPARO, which is specifically provided for agriculture. Provide po ng farm weather section natin. So it is issued monthly or pag may threat po ng bagyo or malalakas na pag-ulan. Dito po ninyo siya makikita. Agri-weather, then monthly Philippine Agroclimatic Review and Outlook. So another is yung mga forecast products po ng Pag-asa nagre-range from 1 to 6 months. It will be presented po in the climate outlook. So first is the monthly rainfall and temperature forecast. First is the monthly rainfall forecast which will be explained further na first is ito yung normal natin, then ito yung forecast in millimeter from which napakita yung range ng ulan from 0 up to more than 500. Then, percent normal, kung saan nakikita niyo how the rainfall deviates from its normal, yung forecast rainfall. So, nahati po siya sa way below normal, near normal, saka above normal. It will be explained further. Then, the last product for the rainfall forecast is yung probabilistic forecast kung saan pinapakita kung ano ba yung tsansa ng mga pag-ulan. Kung mas mataas ba yung tsansa ng below normal rainfall, mataas ba yung tsansa ng near normal rainfall, or above normal rainfall, based po sa color ranges sa mga synoptic stations ng Pag-asa. Then the other forecast would be the temperature forecast from which we are showing the anomalies kung saan yung mga lugar or Pag-asa stations na makakaranas ng mas mababa ng temperatura, near normal or way above normal. Followed by the monthly dry day forecast. So pinapakita po dito yung mga forecasts for each provinces kung saan makakaranas sila ng mas marami bang araw na tuyo or walang ulan or mga araw na mas maraming ulan. So it is based on the threshold level na kung saan yung province na yun ay makakaranas ng 1 millimeter of rainfall or below. Yun po yung dry day, while 1 millimeter of rainfall or more, ito po yung wet day. So it will be presented later din po. So ito lang po yung maps doon. Nagre-range kung ilan yung mga araw na makakaranas ng dry or wet.
followed by the monthly tropical cyclone forecast from 1 to 6 months. So pinapakita lang po dito yung number of tropical cyclones na posibleng mabuo at makaapekto sa Pilipinas. So for the Northern Luzon East, mas mataas na po yung tsansa na may makaapekto na bagyo. So gaya po pagka-explain ni Ma'am Villasiga kanina, starting from July up to October or November. And landfalling would be starting from September up to November, especially sa mga areas or provinces belonging to Northern Luzon East. So dito po siya makikita, seasonal forecast. Then, climate tapos seasonal forecast. The last one would be the seasonal climate assessment and outlook. So simplified version, it is issued twice a year. So from the period of January to June, then July to December. Specialized climate products and services, meron din po tayong regional forecast quick look kung saan yung sinasummarize lang po yung lahat ng forecast rainfall in terms of region. Then kung ano na yung status ng El Nino or La Nina, kung meron ba, at ano yung mga weather systems na posibleng makaapekto sa lugar. Then we have also the specialized forecast for watershed rainfall, dams, saka river basin, lalong-lalo na po for the Northern Luzon East, kung saan andito po si Magat at iba pang mga dams na nagsusupply ng tubig for agriculture, hydropower, saka sa mga households. So dito po siya makikita, specialized forecast. So how do we disseminate this information? So monthly we are conducting this climate forum and also yung mga specialized forum like what is we are conducting now for the Northern Luzon and other areas sa country natin. And also, we issue press releases like the onset and termination of the monsoons, kailan nagsisimula yung rainy season or kung may banta ba ng El Nino or La Nina. So other climate products and services, we are also providing climatological normals updated every 10 years. So right now we are the climate normal from 1991 to 2020 provided by the CADS or the data section of PAGASA. We also provide the climate data and certification available upon request, climate projection issued by IAS. So right now we are in the CMIP 6 and available po siya sa PAGASA website. Impact assessment for agriculture which is also available sa PAGASA website. So ito lang po yung some charts or graphs na pinoprovide namin, statistical from historical data sets. Then for the climate projection, we are also issuing this climate, State of the Philippine Climate. So, nasa ano din po, PAGASA website, you can scroll it in the climate, pa din po, climate tab. So, dito yung mga projections, then yung mga previous assessment ng mga temperature within PAGASA synoptic stations. So, right now, for the climate projection, we had issued this year yung newest Climate 2.0 from kung saan nakapaloob po dito yung mga climate projections in terms of rainfall saka temperature. It could be on the province scale. So monthly, it could be seasonal. So ma-assess nyo po or makikita nyo po siya sa PAGASA website. Dito po sa may climate downscaling, climate map 2.0. So ito po yung previous CMIP 5, then ito yung bago na CMIP 6 na mga projections. So tools developed in order to understand how climate information could be used. So ito po yung mga binibigay natin na mga other information or tools pag nakakandak po tayo ng workshop. So we are also providing health index chart, the maritime or managing risks and uncertainties kung saan pinapakita natin how important it is to know the information provided by PAGASA in terms of nagkakaroon ba tayo ng El Nino or La Nina, and ito, mayroon din po tayong response matrix from which na-assess po natin how gano'n nakaapektuhan yung mga lugar kung saan mas sila yung mga risk, mas mataas yung risk pag nagkakaroon po tayo ng ENSO. We had also this CLIRAM and CIRAM
which is pinoprovide po sa mga LGUs upon request para po maging batayan nila sa pagkakandak ng IECs for climate change. Then the last one is the Klima Toolkit, from which we are also assessing yung soil moisture runoff saka SPI based po sa global data. So ito po yung pagre-request ng climate data. Punta lang po kayo sa climate, then climate data. It could be follow up through email or tatawag po kayo sa climate data section namin to request the data na kailangan ninyo sa mga studies or as reference. So I think that ends my presentation. Maraming salamat po. Thank you po. Hello po. Hello po. Thank you po, Sir Juni, for your informative presentation po. At sana po naging familiar na po tayo sa mga products and services na naihahatid po ng ating ahensya po. If may questions po tayo po, reminder lang po sa ating lahat, kung may questions po, huwag kalimutan po na i-chat po sa ating chat box, pati po sa FB Live, comment nyo po along with your name and institution or group po at i-address po natin at i-accommodate sa open forum portion later po. And again, reminder lang din po yung presentations po from our resource speakers and presenters along with the certificate of attendance will be sent to your email address after completing the survey form later. And the link to the survey form will be provided later after the forum po. So ngayon po, okay pa po ba lahat? It's time for a quick health break po for 5 minutes. Stretch po muna, water or CR break po muna tayo and we will be back after 5 minutes po. Sige po, health break po muna tayo. Thank you. Ang ENSO Alert and Warning System ng DOST Pag-asa ang siyang magbibigay babala sa ating mga kababayan kung posible ba ang isang El Nino o La Nina event. Ito rin ang siyang nagsisilbing instrumento na naglalayong magbigay gabay para sa gagawing paghahanda ng ating pamahalaan, local government units at mga climate-sensitive sectors tulad ng sa agrikultura para sa epektong dulot nito. Nahahati sa 4 na level ang ENSO Alert and Warning System na ini-issue ng Pag-asa tuwing may El Nino o La Nina. Iyon ay ang Watch, Alert, Advisory at Final Advisory. Ang El Nino o La Nina Watch ay ini-issue kapag ang oceanic at atmospheric indicators ng Central at Eastern Equatorial Pacific ay nasa favorable conditions at ang tsansa o probability na may mabuo o ma-develop na isang El Nino o La Nina event ay umabot na ng 55% o higit pa sa susunod na 6 na buwan. Itinataas naman sa alert level ang warning na ini-issue kapag ang Oceanic Nino Index o yung tinatawag na ONI na katumbas ng positive 0.5 degrees Celsius o higit pa o negative 0.5 degrees Celsius o mas mababa pa ay inaasahan sa susunod na 2 hanggang 3 buwan at may 70% probability o tsansa na ito ay ma-develop. Ang pinakamataas na level naman ng warning ay ang advisory na kung saan ang isang El Nino o La Nina event ay kasalukuyang nangyayari na at inaasahan na magpapatuloy pa sa mga susunod na buwan. Ibinibigay naman ang final advisory kapag tapos na ang El Nino o La Nina event o kapag ang Central and Eastern Equatorial Pacific ay nasa neutral condition na. Ang ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa ay maaaring ihalintulad sa isang runner na naghahanda sa pagtakbo. Kapag nagsimula na ang monitoring and assessment ng Pag-asa para sa isang El Nino o La Nina event, naglalabas ito ng mga sumusunod: Monthly Climate Assessment and Outlook o MCAO at Press Statement para sa kategoryang Watch,
may kasamang drought and dry spell assessment naman kapag alert, at El Nino advisories naman para sa kategoryang advisories. Kapag naman natapos na ang El Nino o La Nina, ay nag-i-issue ang Pag-asa ng tinatawag na final advisory. Ano-ano nga ba ang dapat gawin kapag nagsimula ng mag-issue ang ahensya ng mga alerts and advisories? Una, ugaliing manood ng mga buwanang forum na isinasagawa ng ahensya para magbigay updates sa magiging lagay ng ating klima sa mga susunod na buwan. Pangalawa, makinig sa mga payo ng lokal na pamahalaan sa kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin base sa abiso ng Pag-asa. At pangatlo, mag-imbak at magtipid ng tubig kapag may El Nino. Ayan, so tinatawag ko po ulit at ating mga participants po. Yan, so settle down na po tayong lahat. Ayan po. So, tawagin na po natin ang ating mga kasamahan at we're back po. I hope everyone is settling down na as we continue another round of our presentations. This time naman po, kung kanina po ay climate products and services ng buong ahensya, ngayon naman po magda-downscale po tayo in the local level as I call on Mr. Romeo B. Ganal Jr., Senior Weather Specialist of the Northern Luzon PRSD, to present the Pag-asa products and services for the Northern Luzon area of responsibility. You have the virtual floor, sir. Thank you, Noel. Magandang umaga po sa ating lahat, especially sa more than 400 na participants natin for this forum. Special shout out sa mga nakita ko online, lalo yung mga kababayan natin dyan sa may Divilacan, Isabela, sa Coastal Municipality ng Isabela. May mga grupo ng mga asosasyon ng kanilang mga local councils ang nandyan po ngayon. Gayun din po yung mga kasamahan natin dito sa may side naman ng Sabtang Batanes sa pamamagitan ng kanilang MDRM office, pangunguna ni Sir Israel. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, kung kanina ang na-discuss ni Sir Juni yung ating pong mga produkto at serbisyo ng Pag-asa Central, in particular the Climatology and Agrometeorology Division, this time the products and services for the Northern Luzon, especially in the eastern side ng ating pong tatalakayin. Meron tayong mga local services na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Center kasama ng mga field offices po natin. Naunguna po dito yung mga weather certifications na ginagamit karamihan ng ating mga construction firms at gayon din ng ating pong mga public works para sa certification for the suspension, extension ng kanila pong mga projects, at ginagamit nilang weather certifications na ito sa ating pong mga legal purposes as well as sa ating pong claims for insurances. Ang Pag-asa Northern Luzon provides technical assistance to national government agencies as well as to our local research councils para sa kanilang utilization ng mga products and services with particular needs for the weather elements. Meron tayong meteorological instrument calibration for our automatic weather stations and instruments na merong need for calibration and maintenance dito po sa Pag-asa Northern Luzon, specific dito sa Tuguegarao City. Meron tayong mga team up with other national government agencies for the provisions of information education campaigns. Meron tayong research and development collaborations with the national government agencies as well as state colleges and universities para sa kanila pong mga researches. Ongoing yung mga coordination and cooperating services po natin with the local DRM councils as well as to national government agencies. In particular, ito po yung primary na ginagampanan ng Pag-asa sa mga regional councils po natin, municipal and local, yung ating pong conduct of pre-disasters assessment. And Pag-asa is also catering immersion for our senior high schools as well as on-the-job training for our college students. In terms of the local products that we will discuss further later on, hahatiin natin ito sa local weather forecast and nowcast service products, hydrological products, at yung ating climate products. So, marami sa mga na-discuss kanina ay from the national office, pero morely, ang ating pong i-discuss dito kung paano i-utilize ng ating pong mga produkto dito sa local setup.
Una, yung ating local weather forecast or the regional weather forecast for Northern Luzon na ini-issue po natin every 5 in the morning and 5 in the afternoon. Dinidiscuss dito yung magiging tayan ng panahon sa susunod na 12 oras na nakahati mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon o di kaya alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga. Ito ay nakabase sa kalagayan ng panahon sa 16 na probinsya ng Hilagang Luzon. Gayon din po yung magiging situation ng panahon, hangin at coastal waters. Meron din tayong tinatawag na extended weather outlook o local weather forecast for the next 5 days na ini-issue ng ating pong regional forecasting sa tuwing alas 9 ng umaga. Muli tinatalakay ulit dito yung kahalagayan ng panahon sa susunod na 5 araw at nagbibigay ng impormasyon sa kalagayan ng panahon, hangin at temperatura at gayon din po ng coastal waters. Meron tayong tinatawag na special weather forecast. Ito ay gine-generate po natin kapag merong mga special events and occasions as well as for the operations of our incident management team. Ang ating pong specialized forecast ay nakabase doon sa specific na location ng ating pong lugar na binibigyan ng specified forecast. Ang ating pong duration dito ay either 3 hourly, or 6 hourly. For example, nag-issue tayo ng isang specialized forecast para sa makasamahan natin sa probinsya ng Apayao during the Taerkan Dayag de Apayao 2024. Ang ating pong issuance na ito ay direktang binibigay sa local government unit at ino-open natin sa public para po sa consumption nila. Malimit itong gamitin sa ating pong situational briefing ng ating incident management team at event management team. Meron din tayong thunderstorm forecast na ating ini-issue kada alas 10 ng umaga at alas 10 ng gabi. Ito ay naglalaman ng forecast sa kalagayan ng ating pong pagkulog. Merong dalawang bahagi ang thunderstorm forecast. It's either an information or watch. Sinasabi na ang thunderstorm information sa pamamagitan ng ang upper air sounding sa Tuguegarao City, kapag naka-information yung ating pong nilabas na ang hulugang mababa ang tsansa ng pagkabuo ng thunderstorm sa susunod na 12 oras. Samantalang ang thunderstorm watch naman ay ini-issue natin kapag nakikita natin na posible or mas mataas ang tsansa na magkaroon ng mga thunderstorm event within the next 12-hour period. Meron tayong records of heat index and maximum temperature na ating pong ini-issue sa ating mga kababayan. Magsisimula ito ng ating pong dry season kada Marso hanggang Mayo at maaaring extend hanggang sa mga ilang araw pagkatapos po ng buwan ng Mayo. Ang ating pong laman dito, tinatalakay kung saan yung lugar na may pinakamataas na na-record na temperatura sa hangin, gayon din po yung computed heat index. Kaakibat nito, yung ating pong pag-i-issue naman ng heat index forecast within the next 2 days sa mga lugar sa Hilagang Luzon, in particular dito sa atin sa Eastern Northern Luzon. Sa rainfall warning system o yung nowcasting product po natin, meron tayong dalawang sinusunod. Either a short duration rainfall or long duration rainfall. Pag sinabi natin short duration rainfall, maaaring dulot ito ng lokal na thunderstorm at ilang bahagi ng mga munisipyo ang maaaring maapektuhan lamang. Kapag ang ating pong pag-uulan ay less than 3 hours, ginagamit ang thunderstorm warning system o thunderstorm advisory. Sa example po dito, yung thunderstorm advisory na i-issue po natin June 29, sinasabi na ang ating thunderstorm advisory ay may dalawang bahagi. Una po dito, yung mga lugar na maaring makaranas ng thunderstorm event at yung mga lugar na karaniwan ng ginagamit o naapektuhan ng thunderstorm event. Minsan nakikita natin na nakabuo yung ating pong mga lalawigan dito na hulugan po ito na more than 50% ng ating pong mga lokasyon ay makakaranas ng thunderstorm o nakakaranas ng thunderstorm. Kapag mga lokasyon lang o maliliit na bahagi ng mga munisipyo ang apektado, naka-specify yung mga munisipyo ang apektado ng thunderstorm event na ito. Kapag ang ating pong pag-uulan ay weather system driven o may mga weather system na maaaring magdulot ng patuloy ng mga pag-uulan na lalampas ng 3 oras at mas maraming lugar ang maapektuhan, iniisyuhan po natin ito ng heavy rainfall warning system. Ang heavy rainfall warning system ay nahahati sa dalawa, yung rainfall advisory at yung colored rainfall warning system. Example po ito ng rainfall advisory po natin na na-issue gamit po ng ating pong epekto ng easterly. So naka-specify yung mga munisipyo na maaaring maapektuhan o di kaya yung probinsya na direktang naapektuhan ng weather system.
Ang frequency of issuance nito ay every 3 hours at ang initial advisory for rainfall ay ini-issue any time of the day at ina-update sa oras ng alas 2, alas 5, alas 8 at alas 11 umaga hanggang gabi. Kapag patuloy ang mga pag-uulan at maaaring magdulot na ng pinsala na maaaring makapekto sa ating mga kababayan, ina-upgrade natin ang heavy rainfall warning system. Ang heavy rainfall warning system o colored rainfall warning system ay i-issue ng Pag-asa sa pamamagitan po ng ating mga Regional Services Division. Ang yellow rainfall warning ay nangangahulugang community awareness at posible ang pagkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa sa patuloy na mga pag-uulan. Ini-issue naman natin ang orange rainfall warning system kapag meron tayong inaasahang pagbabadya ng mga panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa at nangangahulugang din community preparedness. At ini-issue ang pinakamataas na level ng heavy rainfall warning system na red rainfall warning kapag inaasahan ang malakihang epekto ng mga pag-ulan na magdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Muli, ang unang issuance ng heavy rainfall warning system ay pwedeng i-issue any time of the day at sinusundan ito ng mga issuances natin or updates mula alas 2, alas 5, alas 8, at alas 11 ng umaga or gabi. Na-mention ito kanina ni Sir Juni yung ating pong provisions of tropical cyclone threat potential. Ito ay 2-week forecast sa maaaring development ng mga bagyo po natin sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Karaniwang ginagamit po ito ng ating pong mga disaster managers at water managers para po sa kanilang specific na planning phase. Meron din product mula sa National Office yung provision ng tropical cyclone products at maaaring ito ay in the form of advisories, informations, or bulletin. Ini-issue ang TC information kapag ito ang ating pong binabantayang bagyo ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at bounded itong TC domain for information. At ating namang ini-issue ang advisory kapag ito ay nasa loob ng TC domain for advisory at yung ating Philippine Area of Responsibility ay ini-issuehan natin ng Philippine Tropical Cyclone Bulletin. So ang ating pong advisory ay ini-issue 11 AM at 11 PM ng National Office at forwarded po sa ating mga local councils. Naglalaman ito ng posibilidad ng maging epekto ng weather system na yan within the next 12 hours. Ini-issue naman ang bulletin para sa ating pong mga kababayan na maapektuhan ng ating binabantayang sama ng panahon na bagyo. At ito ay naglalaman ng mga posibleng bantang panganib na maaaring dulot ng fenomeno na ito within the next 5 days. Ang ating northeastern portion ay bounded ng ating pong Cagayan River Basin. So ang ating pong Cagayan River Basin Flood Forecasting and Warning Center ay nag-i-issue ng daily hydrological forecast na naglalaon ng ating pong panahon within the river basin, ang taas o level ng ating pong katubigan sa mga kailugan na bounded ng ating river basin, at yung pagbabago sa level ng tubig for the past 24 hours. At yun din po yung possible impacts ng ating pong pagbabago sa daluyan ng tubig. Ang ating pong mga river centers dito sa Cagayan River Basin ay nag-i-issue ng advisory sa tuwing ang ating pong mga kailugan ay posibleng may apektuhan o yung pagtataas ng level ng tubig within the next 24 hours ay nakikita sa ating pong mga river systems. Ang advisory ay pauna para sa ating mga kababayan na paghandaan yung posibleng epekto ng mga pag-uulan sa ating pong mga daluyan ng tubig at mga kailugan. At ina-upgrade ang advisory na ito sa bulletin na nagsasaad na merong posibleng epekto yung patuloy na pagtaas ng mga kailugan sa iba-ibang bahagi ng mga maliliit na tributaries at main river canals ng ating pong lugar. Sa kasalukuyan, nag-i-issue po ang ating pong Cagayan River Basin ng ganitong produkto at patuloy pa rin yung ating pong pag-aaral sa kalagayan naman ng mga kailugan sa Apayao River Basin para ma-issuehan na rin ng ating pong flood bulletins. Ina-update yung ating pong flood advisory kada 12 oras at maaaring issuance po nito ay sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 5 ng umaga at alas 5 po ng hapon. Meron din tayong mga regional outlook, rainfall outlook na na-mention kanina ni Sir Juni na naka-specify sa iba-ibang mga rehiyon sa Hilagang Luzon. Ito po ay ginagamit muli ng ating pong mga local stakeholders sa kanilang local planning, especially the municipal agriculturist.
At ito yung example ng kanina na na-mention po natin, yung provision of weather certification para sa extension of project, suspension of project, support for insurance claims at for legal purposes. Maaaring i-access yung mga local products po natin sa pamamagitan po ng mga links na ating po na i-provide, at gayon din po yung ating pong official website sa DUST Pag-asa. At para mabilis po nating ma-access yung mga informations na ito, maaari po makibahagi at maging miyembro nitong official Facebook page ng NLPRSD. Hanapin lamang po sa Facebook yung Northern Luzon PRSD page, at para maging updated po tayo sa mga warnings and services po ng Pag-asa Northern Luzon. At para po mas mabigay po yung mga full details ng ating pong ahensya, panoorin po itong short video nito. The Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, or Pag-asa, and its commitment to provide protection against natural calamities through timely, accurate, and reliable weather-related information and services, maintains a nationwide network of observation and forecasting facilities composed of well-trained and experienced weather observers and forecasters. The Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division, or NLPRSD, is the regional services arm of Pag-asa, covering the 16 provinces of the northern part of Luzon Island, Philippines. The regional office is located at Tuguegarao City, Cagayan, and was established in October of 2008. The PRSD's mission is to deliver localized weather and climate information to the communities within its authority, to create and maintain close communication and collaboration with stakeholders and clients in the area, and to serve as Pag-asa's regional representative in various localities. It was organized pursuant to Executive Order 366, Series of 2004, to make the government focus its efforts on the vital or core functions and enhance effectiveness and efficiency of public service. The Northern Luzon area of monitoring was subdivided into 5 major clusters that covers the 16 provinces of Upper Luzon to improve information reach to its localities and to integrate established manned stations to their local stakeholders. Cluster 1 consists of Ilocos Norte, Ilocos Sur, and Abra. Cluster 2 of La Union and Pangasinan. Cluster 3 of Benguet, Mountain Province, and Ifugao. Cluster 4 of Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, and Aurora. And Cluster 5 of Cagayan, Kalinga, Apayao, and Batanes. Northern Luzon PRSD monitors and maintains meteorological observation networks in its region, which are in charge of disseminating public weather and climate warnings and advisories and other related information to protect the general populace's lives and property. Specifically, it has 5 synoptic stations, namely Itbayat, Calayan, Sinai, Dagupan, and Kasiguran, which collects data on meteorological variables such as surface pressure, temperature, wind, precipitation, and other current weather conditions where observation is made at fixed observation times. In addition, it has 4 agro-meteorological stations in the following locations: MMSU Batak, ISU Etchanque, BSU La Trinidad, and NVSU Bayombong that collect and observe weather variables to explore crop-environment relationship and is responsible for the dissemination of agro-meteorological advice, warning, forecast, bulletin, and other important information needed by farmers. The 4 flood forecasting centers were also established in Cagayan River Basin FFWC, Agno River Basin FFWC, Abra Vigan River Basin FFWC, and Abulug Apayao River Basin FFWC to provide local flood forecast information and issue guidance to authorities to prepare for flood impacts to their localities. NLPRSD also has 4 Doppler radar synoptic stations located in Basco, Apari, Benguet, and Balera for observation of precipitation intensity and upper air wind fields. 2 synoptic upper air stations located in Baguio and Tuguegarao,
and one Synoptic Aviation upper air station located in Lawag were also set up to be upper air stations that conduct upper air monitoring performed via radiosonde flights. Northern Luzon PRSD continues to expand its network of stations as it awaits the opening of Pag-asa Cabarugis, re-establishment of Pag-asa Banawe, and the establishment of Pag-asa Kalinga. Moving towards more informed communities to the issued warnings, NLPRSD, through its local weather forecasting center, provides localized weather forecasts for the 16 provinces of Northern Luzon, namely Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, and Aurora. The forecasting center issues local condition of weather, temperature range, wind condition, and coastal water condition. Also, it produces several local products and services to the region. Specific to the PRSD is the Rainfall Warning System, which is an end-to-end decision support tool that provides useful information to decision makers, stakeholders, and communities in order to safeguard lives, livelihoods, and property from heavy rainfall events that causes or exacerbates floods and rain-induced landslides. Other local products include specialized forecasts for special events, records of HI and maximum temperature during dry season, and tropical cyclone information and warning during the presence of inclement events. NLPRSD also coordinates and collaborates with other national agencies and relevant stakeholders, especially during the occurrence of severe weather. They play an important role in the conduct of briefings through Pre-Disaster Risk Assessments, or PDRA, intended for local chief executives and disaster managers. They coordinate with the provision of important weather information to emergency operation centers of LGUs. NLPRSD maintains its close relations with the community through the regular conduct of information, education, and communication campaigns, or IECs, and drills, and providing technical assistance to other national government agencies, state colleges and universities, learning institutions, and local researchers. In addition, the continuous collaboration and commitment to international organizations to deliver the mandate of Pag-asa is upheld. Leading to a more informed, climate and weather responsive and resilient communities of the North, we, the Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division, are committed to providing timely, accurate, and reliable weather and climate information from the peaks of mountain ranges, across fields and rivers, and up to the remote islands of the far north, extending weather science and bridging operational technology. We are the Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division. So for partnership and availment of our services, kindly forward your communication letters addressed to our administrator, Dr. Nathaniel T. Servando, with the following address, as well as through our Regional Director, Engineer Socrates F. Paas Jr., situated in Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division, Capital Compound, Cagay, Tuguegarao City, Cagayan. You may also call for the attention of the Chief Meteorological Officers for our concerned field station. Kindly email them in our official email address at nlpagasarSD@gmail.com. So these are our offices located at the eastern side of Northern Luzon. You may look for our stations in Itbayat, Basco, Calayan, Apari, Luna, Apayao, Tuguegarao City, ISU Etchage, BSU La Trinidad, NVSU Bayumbong, here in Pag-asa Kasiguran, Pag-asa Baler, and soon here in Pag-asa Cabarugis. The Northern Luzon PRSD operates in the 24/7 setup, so we are here to serve you 24/7. Maraming salamat po at magandang araw.
And thank you very much po, Sir Rome, for that very engaging and clear presentation. Sana po ay mas naging pamilyar po tayo sa mga produkto at serbisyo po na naibibigay ng hukbo ng NLPRSD. Agserbi kami kinyayo 24/7 po. Thank you very much po, Sir Rome. At para sa ating Zoom participants, nakita ko ngayon, grabe, 389 na po tayo ngayon. Napakarami po natin. Salamat po sa lahat ng ating mga Zoom participants, pati na po sa ating Facebook Live. At muli po, wag po tayong mahiyang magtanong dahil mas maganda pong nagtatanong tayo para mas maliwanagan po tayo at matuto tayo sa isa't isa. So, i-comment nyo, i-chat nyo lang po sa ating chat box sa mga nanonood po sa atin sa FB Live. Comment nyo lang po ang ating mga questions at i-accommodate po natin mamaya sa ating open forum. At muli po, meron pa rin po ako nakikita nagchat-chat sa mga attendance po. Yung presentations along with the certificate of attendance will be sent to your email addresses po after completing the survey form later po. So next up naman po, para makita po natin ang ating significant updates at observed events nung ating mga nakaraang buwan, may we call on Ms. Ranchel Joy F. Parcon, Weather Specialist 1, again from the Northern Luzon PRSD for our climate review. You have the virtual floor po, ma'am. Maraming salamat, Noel, at maraming salamat po sa pagdalo. Nakaka-overwhelm naman po yung maraming tayong participants ngayong araw na ito. So, sharing my screen naman. Ayan. So again, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ranchel Parcon. Ako po yung naatasan na mag-discuss po sa inyo kung ano nga po ba yung naranasan nating klima nitong nakaraang Mayo hanggang sa kasalukuyan nga. So para po sa nilalaman ng aking talakayan ngayong araw na ito po yung outline. So ano nga ba yung kasalukuyang ENSO condition natin? And pagkatapos nga po ay titingnan natin kung ano bang mga weather systems ang nakaapekto sa atin nitong mga nakaraang 2 buwan at ano ang naging assessment ng ating klima at bibigyan ko rin po kayo ng summary. So, balikan po natin yung ating El Niño Southern Oscillation. Since ang El Niño Southern Oscillation po or ang ENSO na aming tinatawag ay isang coupled na phenomenon, so meron po tayong 2 indicators. So, ito nga po, una na dyan, yung ating tinatawag na oceanic indicators. Ito po yung monthly Niño 3.4 at ang isa naman po ay itong atmosphere indicator natin or itong tinatawag nating Southern Oscillation Index or SOI. So kung mapapansin nga po natin ay itong mga nakaraang season ay bumalik na po sa neutral ang anomalies. So samantalang dito naman po sa SOI is again bumalik na nga po sa neutral levels. So, kaya naman po, as mentioned na rin earlier by Doc Mark, nung first week nga po ng June 2024 ay nag-release na po tayo ng final advisory para sa ating El Nino. So ito po yun, no, yung official document ng pag-release natin ng final advisory. And ito naman po yung simplified version ng El Nino advisories natin. So para po sa complete details ay makikita naman po yan sa aming website. So bukod po doon sa pagtatapos ng ating El Nino ay may nakikita nga din po tayong possibility na magkakaroon po tayo ng La Nina. So possibly mula July, August, September of 2024. Kaya naman po kahit sa ating ENSO alert and warning system ay nakababa na po sa inactive dahil nga nasa neutral condition tayo. As of the moment, meron pa rin po tayong La Nina watch dahil malaki pa rin nga po yung tsansa na pwedeng mabuo po ito sa mga susunod na buwan. So, ayan. So, balikan lamang po natin yung naging actions po ng DOST Pag-asa mula po yan. So, nag-release nga po tayo nitong ating El Nino Watch noong March 23, 2023 po. And then, dahil nakita nga po natin yung possibility na magkakaroon tayo ng El Nino. And then nga po, noong May 2, 2023 ay nagbigay na po tayo ng alert. At simula nga po, noong July 2023 ay nagkaroon na po tayo ng El Nino Advisory. At noong June 4 nga po, ngayong taon ay nailabas na natin yung final na El Nino Advisory natin. At noong March 7, 2024 naman po ay una tayong naglabas ng ating La Nina Watch.
So bukod nga rin din po sa El Nino na final advisories na ating release, nung last week po ng May ay inanunsyo na rin po ang pagsisimula ng tag-ulan po natin dito sa Pilipinas. So ngayon naman po, titingnan natin yung mga weather systems na nakakaapekto dito sa ating bansa. So una na nga po dyan, itong Intertropical Convergence Zone or yung tinatawag po nating ITCZ. So kung nakita nyo po yung ating weather situation kanina, ito, lagi po nating nababanggit sa kasalukuyan nga po ay ITCZ at easterlies po ang nakakaapekto dito sa ating bansa. So meron din po tayong shear line, meron din po tayong southwest monsoon or hanging habagat, nagkaroon din po tayo ng frontal system, mga localized thunderstorms, at meron din po tayong mga low pressure area na nabuo, at naging typhoon pa nga po ito or tropical cyclone. Ito po ay si Typhoon Aghon na nangyari noong May 23 hanggang May 29 of 2024. So si Aghon po ay nakaabot sa maximum intensity po ng 175 kilometers per hour at ito po ay nasa typhoon category. At nakapagtala din po siya ng 9 na landfall po dito po sa ating bansa. At habang papalayo po ito sa ating landmass, ay humatak naman po ito or nag-enhance po ito ng ating hanging habagat. So makikita po natin dito yung cumulative na paulan ni Aghon habang ito ay nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo po ay wala po tayong masyadong naging paulan dito sa may eastern section po ng Northern Luzon, bukod nga po dito sa may Aurora Province. So ito po yung ito po yung naging report po no na MDRRMC. So nakikita po natin dito na mahigit 40,000 na pamilya po ang naapektuhan nitong si Aghon. Dito po yan sa may 7 rehiyon, 21 na probinsya dito sa may Pilipinas. At sa kasamaang palad nga po ay meron po tayong 6 na nasawi dahil dito sa ating bagyong ito. At sa damage naman po sa agrikultura, naitaya nga po natin na umabot po sa mahigit 85 million yung damage na nakuha po natin dito sa ating bagyong ito. Samantalang 19 na cities naman po ang nakapagdeklara po ng state of calamity at ang damage naman po natin sa infrastructure ay umabot po ng mahigit sa 900 million. So ngayon naman po ay tingnan natin yung actual na rainfall noong buwan naman ng Mayo. So kung titingnan po natin dito ay itong mapa po na ito, no? Kapag blue po, ito po ay nakatanggap ng ulan noong buwan ng Mayo ay higit sa karaniwan. Kapag green naman po, ito po ay karaniwan ang natanggap na ulan doon nung Mayo. Kapag dilaw naman po, ito po ay nakatanggap ng mas mababa kesa sa karaniwan. At kapag pula, ito naman po ay mahigit na mas mababa kesa sa karaniwan. So kung ating titingnan sa mga probinsya po dito sa may eastern portion ng Northern Luzon, ay halos nasa near normal condition naman po tayo, except nga po dito sa probinsya ng Cagayan at ng Apayao. So dako naman po tayo sa ano ba ang naranasan natin nung June. So nakikita po natin dito na halos the same pa rin po no na mga probinsya dito sa may east ay tanging Cagayan at Apayao pa rin po ang nananatiling mas mababa ang natanggap na paulan kesa sa ating pangkaraniwan. So, sa tuwing nagkakaroon po tayo ng El Nino dito sa Pilipinas, isa po sa task ng DOST Pag-asa ay ang pag-a-assess nga po ng past impacts nito sa pamamagitan po nitong ating dry condition, dry spell at drought assessment. So again, ano po ba ang definitions nila? Ang dry condition po ay below normal rainfall condition for 2 consecutive months. Samantalang kapag ka-dry spell naman po, ay meron po tayong below normal rainfall conditions for 3 consecutive months or way below normal rainfall conditions for 2 consecutive months. Pagdating naman po sa meteorological drought, ibig sabihin po niyan, dapat meron po tayong below normal rainfall conditions na 5 magkakasunod na buwan or way below normal conditions na 3 magkakasunod na buwan.
So sa katapusan nga po ng Mayo, ito yung naging naranasan or epekto ng El Nino dito sa atin. So makikita nga po natin dito na naka-meteorological drought pa rin po ang Apayao, Batanes at Cagayan nung end po ng Mayo 2024. Samantalang dito naman po sa ating June, nakikita nga po natin na halos naka-recover na ang probinsya ng Batanes, ngunit nananatili pa rin na nasa drought condition ang probinsya ng Apayao at ng Cagayan. So ito po, makikita natin dito yung epekto ng El Nino simula nung nagkaroon po tayo ng assessment sa ating bansa. So ito po ay mula June 2023 hanggang sa kasalukuyan. So nakikita po natin dito kung halos dito po natin naranasan yung epekto ng ating El Nino. So, ito naman po yung final na situational report mula sa NDRRMC. So, mahigit nga po na 1.3 milyon na pamilya ang naapektuhan. At ito po ay nakalap sa 14 na rehiyon po ng Pilipinas. So, ito naman po yung bilang ng ating mga magsasaka at mga mangingisda na naapektuhan. At nasa mahigit nga po na 68 million naman po yung naging damage natin dito sa my livestock, poultry at fisheries. So bukod po dito ay meron po tayong 434 cities and municipalities na nakapagdeklara nga po ng state of calamity dahil nga po sa ating El Nino. Samantalang 9.8 billion naman po ang estimated na damage sa sektor po ng ating agrikultura. Ngunit, subalit, dahil nga po ang target or goal po ng ating pamahalaan ay magkaroon po tayo ng action dito po sa ating El Nino, ay nakapagbigay naman po tayo ng government assistance na halos 1.2 trillion pesos. So ito po ay nakalap mula sa ating mga LGU, DA at DSWD at iba pa pong sektor. So ngayon naman po, tingnan natin yung assessment ng temperature para sa buong mundo. So ayon sa ECMWF, ang period po ng June 2023 hanggang May of 2024, ang pinakamainit na Mayo simula nung pre-industrial period. At sa GMA naman po, ito ang Mayo or May 2024 din ang pinakamainit simula nung 1890. Pagdating naman po ng June, ay naglabas din ulit ng press conference ang ECMWF at another red alert nga po muli tayo para sa buwan ng June dahil ang global temperature po natin ay higit nasa 1.5 degrees Celsius above nga po ng industrial era for 12 consecutive months na. So naitala din again na hottest June po ito sa record. Ganon din sa GMA, pinapakita na pinakamataas po ulit ito since 1890. So dito naman po sa Pilipinas, particularly nga dito sa mga available stations natin dito sa may East Northern Luzon, ang pinakapagtala po ng pinakamataas na temperatura sa lahat po ng probinsya dito ay sa ISU po na pumatak po ng 39.7 degrees Celsius noong May 3, 2024. Samantalang pinakamababa naman po dito sa may NVSU Bayombong na nasa 22.7 degrees Celsius noong May 3 din po. Para naman sa buwan ng June, Tugigaraw naman po ang nakapagtala ng pinakamataas na temperatura dito na umabot po ng 37.9 degrees Celsius at pinakamababa naman po dyan sa estasyon natin sa ISU Etiague na pumalo po ng 23.4 degrees Celsius noong June 27. So ito po ay pinapakita lamang natin, ito pa lang yung meron po tayo as of July 1 to 6, 2024. So sa kasalukuyan po, ang pinakamataas po dito sa may Eastern Northern Luzon ay dito po sa may Apari, Cagayan na pumalo po ng 36.6 degrees Celsius noong July 1 at pinakamababa pa rin dito sa may Nueva Vizcaya State University, Bayombong noong July 5 na pumalo ng 21.5 degrees Celsius.
So ito po yung pinaka-summary natin. So ang nangyari po nung Mayo, so most parts po ng Eastern Northern Luzon provinces ay nakareceive naman po ng near normal rainfall condition maliban nga po dito sa probinsya ng Apayao, Batanes at Cagayan kung saan nakapagtala nga po ito ng below normal rainfall. Pagdating naman po sa temperatura ay nakita po natin na warmer than average nga po yung nakita natin dito sa iba't ibang across the Eastern Northern Luzon provinces. Pagdating po ng June ay ganun pa rin po, no? Halos lahat ay near normal rainfall condition na except pa rin ang Cagayan at Apayao. Ganun ulit sa ating temperatura na generally ay warmer than average pa rin yung naranasan po nating temperatura. So yan lamang po at maraming salamat po sa lahat. Yan. Thank you very much po, Miss Ranchel, for that concise and informative review po ng ating nakalipas na ilang buwan. Ngayon naman po, bago po tayo mag-proceed po sa ating susunod, thank you lang din po ako sa support ng eastern portion ng Northern Luzon kasi grabe, ang dami pa rin po nating participants hanggang ngayon. Ngunit, papaalala lang din po ako, nakikita ko na ngayon may mga nagtatanong na po from Radyo Pilipinas. Kung maaari po, pwede pong mag-chat po tayo, mag-comment po tayo para assist po natin ang mga questions niyo po mamaya sa ating open forum. Wag po tayo mahiya. Ayun po, nagsisimula na po yung mga tanungan. Ayun po. And since alam na natin ang mga nangyari nung mga nakaraan, ngayon naman mag-move on tayo sa outlook naman po for our climate. And for this presentation po, I now call on Ms. Remedios K. Siervo, Senior Weather Specialist from the Climatology and Agrometeorology Division, or CAD po. You may now have the virtual floor, ma'am. Thank you, Sir Noel. Magandang umaga po sa ating lahat. Share ko lang po yung aking screen. Okay na po ba ang aking screen? Yes po. Mag-present na lang po, ma'am. Yeah. Ayan, okay na. Hello again, good morning. Present ko lang po yung climate outlook for July to December 2024 again. I'm Remedios L. Siervo from the Climate Monitoring and Prediction section of CLIMS. Yung content po ng presentation are the ENSO update, climate outlook, i-present ko po yung outlook para sa rainfall, temperature, and tropical cyclone, at yung pong yung summary. First, the condition in the tropical, for the ENSO update, i-discuss natin conditions in the tropical Pacific. Ito po yung dalawang indicator na ating binabantayan sa pag-monitor ng ENSO natin, kung magkakaroon ba tayo ng El Nino or La Nina. For the oceanic indicator, makikita nyo dito sa graph, ito yung may mga negative values. This is the average sea surface temperature anomalies, or ito lamang yung difference ng temperature na na-observe dito sa Central and Eastern Equatorial Pacific kung ima-minus mo sa normal na nararanasan niya or normal na temperatura. Makikita natin dito, in the last 4 weeks, yung equatorial SST were above average in the West Central Pacific Ocean. Yung mga red color na to, from light orange to red, yun yung mga matataas, nagtala ng matataas na temperatura. Kagaya nito, +1. Ibig sabihin lamang nito, mas mataas siya ng 1 degree centigrade kung ikumpara mo sa normal. And near to below average were evident in the East Central. Dito naman sa party na to ay near to below average ang SST. Dito naman sa right side natin yung atmospheric indicator. Ito naman yung outgoing long wave radiation anomalies or the energy emitted sa space, sa Earth sa atmosphere na ini-emit siya sa space. Makikita dito yung mga wait lang po. Yung mga orange, ito yung kanyang positive 10, 20, yung orange to red, yun yung mga positive anomaly. Yung pag red kasi, yun yung mga surface convection and precipitation. Ibig sabihin lamang ito, pag mas maraming na-emit, kukunti yung kanyang radiation, kukunti yung kanyang mga convection and precipitation activities. Dito sa parting bandang kaliwa ng dito, weak below average OLR or enhanced convection and precipitation,
was observed around Borneo dito sa may left side ng Mindanao and parts of Indonesia. For the Nino region SST departure, a recent evolution for the latest weekly SST departure, nabanggit kanina ito yung mga Nino regions na ating minomonitor. For the Nino 4, 0.7, ito yung kanyang graph. For the Nino 3.4, ito yung degree centigrade sa bandang kaliwa niya. Makikita natin, di ba, yung threshold niya for above 0.5 degrees centigrade, ito yung threshold ng El Nino. At kung negative naman siya, yun yung threshold na para sa La Nina. For the subsurface temperature anomalies, sa left side natin, ito yung depth in meters up to 300 meters. Anomaly ng subsurface temperature, over the last couple months, negative subsurface temperature anomalies have persisted in the eastern equatorial Pacific Ocean. Ito, nag-extend siya hanggang surface dito. Ito yung surface natin. What are the chances? Ano ba yung chances na magkakaroon tayo ng La Nina? For the mid-June 2024 IR, Model-Based Probabilistic and forecast, dito sa ating bar graph, ito yung La Nina forecast probability for the blue. Yun namang gray para sa neutral forecast probability at yung red color, yun yung El Nino forecast probability. This forecast is purely model output and probability forecast. Dito naman sa graph na to, kung i-table natin for the La Nina percentage for JJA 13, for the neutral condition, ito yung kanyang mga months, running months, season, at ito naman yung chances niya. For the ENSO neutral sa JJA, which then remains the dominant category up to ASO 2024. Mas mataas yung chances ng neutral JJA 2024 hanggang August, September, October season. Sa ADSO La Nina, yung blue bar naman developing sa September, October, November 2024 with 50% chance, which shows high uncertainty in ENSO forecast at this time of the year. And La Nina becomes the most likely in October, November, December 2024 through hanggang January, February, March 2025. Ito mid-June 2024 and purely model output, but this forecast model output plus expert judgment. Issued last June 13, 2024. Dito, May, June, July, mataas yung probability niya ng neutral. Pagdating ng June, July, August, neutral pa din. Pero pagdating ng July, August, September, more than 60% na yung chance niya na La Nina hanggang ASO, September, October, November, December, hanggang December, January, February, at more than 70% sa January, February, March season. Again, yung mga blue bar na yan, yung chance for La Nina, probability, at yung gray, neutral, El Nino, yung red. Makikita natin ang sobrang baba ng El Nino na mag-occur yung El Nino. For the chances, ito yung mga model prediction, iba't ibang international model na nag-forecast sa SST anomaly. 17 out of 26 models say La Nina will develop in September, October, November 2024 season, and La Nina is the most probable category from OND to January, February, March 2024-2025. At kung magkakaroon man ng La Nina, we see a weak La Nina towards the end of the year. Again, the majority of models indicate ENSO neutral na magpe-persist siya hanggang August, September, October 2024 season. And thereafter, most model naman nag-indicate ng transition to La Nina around September to November 2024. Last June 4, 2024, ang El Nino advisory natin ay nag-final na. At the same time, nagkaroon tayo ng La Nina watch. El Nino has ended, ENSO neutral conditions are now present over the tropical Pacific. Then La Nina developing in September, October, November 2024 with 50% chance becomes the most likely category in October, November, December 2024 through hanggang January, February, March JFM season 2025. Itong
This was updated last June 26, 2024. Nung isang araw nagpalabas na, sa ngayon, MCAW ang pinalabas ni Pag-asa, Monthly Climate Assessment and Outlook since nasa neutral condition na tayo. Nag-end na si El Nino, naka-neutral tayo, then papunta sa La Nina. For the weather systems that may affect the country for July to December 2024, kanina na-discuss na each weather system, possible yung mga easterlies natin, yung reads of high pressure area, may mga localized thunderstorm tayo, yung shear line, at yung mga frontal system. Sa ngayon, southwest monsoon tayo, pero pagdating ng October, magta-transition siya to northeast monsoon. Yung ITCZ natin, meron yung mga low pressure area. Sometimes itong mga LPA na to naka-embed sa intertropical convergence zone. At posible rin, at may inaasahan tayong mga bagyo. Si Pag-asa, nag-i-issue siya ng 6-monthly rainfall forecast in millimeter and in percent normal. Kada forum namin, monthly, ay ina-update namin yung mga forecast na to. Ito for the whole Philippines, for the forecast map ng July, August, September, October, November, December. Sa baba naman, ito yung forecast rainfall in percent of normal. Sa aming website, dito po sa part na to, sa website ni Pag-asa, makikita nyo kung gusto nyo naman ng regional forecast quick look. Per province, per region, meron siyang ganito lahat from NCR down to region, sa last region natin. Dito makikita natin yung forecast para sa region ng CAR, yung percent of normal, ano ba yung mga monsoon tropical cyclones and other weather systems na pwedeng makaapekto. Then, for Region 2, since yun ang Eastern Luzon na part ni Northern Luzon na nipresent natin ngayon, ay tatlo yung coverage niya. Si CAR Region 2 at isa sa Region 3 na nandun nga si Aurora. Para mas makita nating mabuti yung eastern part na sa monthly forecast rainfall, may prepare kaming mga maps na yun lang talaga. For July, August, makita natin, this is in forecast rainfall summary for Northern Luzon is in terms of millimeter. Sa color natin, pag yung mga dark color, yun yung more than 500 millimeters at light blue to sky blue, 50 to 100 millimeter. Ito yung millimeter of rainfall na posibleng matanggap na forecast rainfall for July up to December 2024. Kung mapapansin nyo, malalaki pa rin naman siya. 183 at 314 para dito sa Apayao. Then, dito sa party ng Aurora, 255, 236 in terms of millimeter po to. And for the percent normal, makikita natin itong mga rainfall maps. Sa percent of normal po, meron kaming forecast rainfall in terms of millimeter. Pag dinivide mo siya sa normal rainfall times 100%, pag less than 40 siya, yun yung way below normal, 41 to 80 below normal, 81 to 120. Pag sinabing near normal, halos 81 to 120% nung ulan na dati na nararanasan niya talaga, o yung normal na ulan na nararanasan. At pag ang normal rainfall naman ay greater than 120, kinakategory natin siya as above normal rainfall. For July, dito sa mga provinces na to, for Apayao, Kalinga, Mountain Province, hanggang Aurora, makikita natin na for July, below normal ang ulan na posibleng maranasan. Sa Quirino, 81, near normal. For August, halos lahat siya, kita nyo, green, near normal for September. At for October naman dito sa northern part, ay near normal siya. Pagdating ng ilalim ay above normal, same with November. At pagdating naman ng December ay lahat siya puro above normal. Siguro ito, posible ito na epekto na ito yung La Nina. Dito naman, sa mga bagyo, di ba, ito yung typhoon season, tropical cyclone season natin, September, October, November. Sa presentation kanina, malaki yung contribution ng tropical cyclone dito sa Northern Luzon sa ulan na natatanggap niya. And for the forecast watershed rainfall for selected dams and lakes,
for Eastern Northern Luzon, eastern part ng Northern Luzon, cover niya si Magat watershed. For July, below normal. Pero kung mapasit, ito namang 77.8, halos malapit na rin sa 80%. And then, near normal for September and October, tsaka August. Then, above normal siya pagdating ng December. For the rain station over selected dam areas, yung Magat Dam nga, almost July generally July hanggang September, near normal siya. At pagdating naman ng October to December, above normal rainfall ang inaasahan. For the dry day forecast for July to December 2024, para masabi nating dry day, it is defined as a day na may less than 100 mm of rainfall na na-observe. Dito sa rainfall map natin, anomaly siya. Pag red shape, ibig sabihin lamang may increased number of dry days. Mas marami yung dry days na naranasan. Pag naman mga blue shade, from green to blue, less than the usual number of dry days. Or sa kabaliktaran naman, kung konti yung dry day, mas marami yung araw na may ulan. Para mas makita natin, gawa kami ng per table, yung kasama namin, ito yung sa column na to, normal rainfall ng normal dry day forecast, normal dry day na talagang nangyayari average ng 1991 to 2020 for July to December. At ito naman yung pino-forecast na number ng dry day. Pag minus mo yung normal sa forecast minus normal, ito yung kanyang anomaly. Ibig sabihin namin ito, mas marami siya. Kung positive 2 siya, mas maraming nadagdagan yung dry day niya ng 2. Dito naman sa party ng December, nag-less, nabawasan yung pagdating ng December, nabawasan ng 3 araw yung supposed to be dry day niya. Pagdating dito, halos 0, normal lang. Pagdating na October, less siya ng 1, nabawasan. Kasi kung titingnan niya, October 17, 16 minus 20. Ayan, negative 1 siya. Forecast over normal. Yun yung anomaly. For the monthly mean temperature forecast, ito yung July, August, September, October, November, December na map. Dito makikita natin yung legend niya. Pag nakakita kayo ng mga dot na from pink to red, yun yung mga lugar na nakaranas ng mga slightly warmer to warmer temperature or above average yung kanyang temperatura. Kung ikukumpara mo sa normal na nararanasan niya for Eastern Luzon, Eastern Northern Luzon, makita natin dito warmer, slightly warmer. Ito kasi yung mga dot na to, dito yung may mga station kami. Yun yung mga from station-based forecast kasi to. From average, dito sa parte ng Batanes. Then, mapapansin nyo halos lahat siya slightly warmer to warmer. Nagpo-forecast siya ng mas mainit na temperatura. Then, for the forecast ranges of extreme temperature, ito yung mga temperatura na pwede nating maasahan. Ano ba yung mga pinakamalamig at pinakamainit na pwede nating asahan? Kagaya nito, for Northern Luzon, Lowland Luzon, and Mountainous Luzon, pwede makaranas for July, pwede siyang makaranas ng 16.5 degrees centigrade and as high as 38.7 degrees centigrade. Same with the rest. Dito, for December 2024, expect natin pinakamalamig na temperatura na pwede niyang maranasan. 15.5 to 34.2 naman ang pinakamainit dito. Para sa Mountainous Luzon, 13 hanggang 27. Itong Mountainous Luzon na kasi na to, ito yung value. Ilan bang tropical cyclones ang ine-expect natin for July 2024 hanggang September and October 2024? Inaasahan natin na magkakaroon tayo ng 2 hanggang 3 bagyo. At for November 2024, 1 hanggang 2. Ganun din ang December 2024 na 1 or 2. All in all, for 6 months, 10 to 16 tropical cyclones expected to enter PAR. Ito naman yung average tropical cyclone. Sa bandang kanan ko naman, ito yung mga easy track kay climatology na na-discuss na rin ni Ms. Val kanina. And for the sub-seasonal to seasonal forecast, kanina 6 months
monthly rainfall yung binigay ko. Ngayon naman, i-discuss ko yung subseasonal or for the 2-week forecast. For the tropical cyclone TC threat potential, sa graph na to, itong mga color na to, TCLV or the tropical cyclone-like vortices, meron tayong dalawa, si TCLV1 at tropical cyclone-like vortices number 2. Si TCLV1 will likely emerge in the West Philippine Sea, ito siya, with a low to moderate likelihood of TC genesis. And then the TCLV2 will likely emerge in the southeastern part of East Philippine Sea with a low likelihood of TC genesis. And therefore, yung TC formation niya is likely during week 1. This TCLV, posible siya sa tropical cyclone formation but with low to moderate yung kanyang chance. And for week 2, dalawa din, same TCLV1 and TCLV2. Kaya lang medyo lumalabas na itong TCLV1. Ito yung ating domain ng FAR. Dito na siya, sa outside domain na siya. PMD. Then, forecast suggests that yung TCLV1 daw ay still with a low to moderate likelihood of TC genesis and will likely exit the FAR while moving towards Vietnam, this TCLV1. At yung TCLV2, low likelihood ang TC genesis niya at mag-move naman siya sa Eastern Visayas and Eastern Luzon area. Wala nga siyang TC formation during week 2, pero itong TCLV na to, posible siyang magpaulan. Then, for the tropical cyclone, ito yung climatological track. Ano ba yung mga inaasahan nating track during July? May mga nagre-record, may mga naglandfalling. At yung iba, pag naglandfall siya sa north central part of Luzon Island, moving towards Vietnam. For the rainfall exceedance probability forecast, 2-week forecast, ano ba yung inaasahan? Yung chance na magkakaroon tayo ng ulan na mag-exceed sa 25 mm, sa 50 mm, sa 100 mm, at sa 100 mm for the period July 9, for week 1, July 9 to 15, 2024. Dito sa mapa natin, sa rainfall map, makikita natin yung red color, yung high chance. Ito, pag red, very high probability, yellow to red, high probability, yung green to sky blue, moderate ang probability niya, at pag white to light green, low ang probability niya. Dito makikita natin for Eastern Luzon, high to very high over most part of Northern Luzon, and moderate to high over Cagayan and Isabela. Ito yung chance, malaki yung chance dito na magkaroon siya ng 25 mm na ulan. Dito naman, for 50 mm na ulan, high to very high over most parts dito sa bandang kaliwa. Pero pagdating naman dito sa Cagayan at Isabela, ay moderate to high lang yung chance niya. Ganon din naman sa pagkakaroon ng 100 at 150 mm, mas mataas ang chance dito sa Western Visayas and Western Mindanao. For week 2, yung rainfall exceedance probability forecast ng June 16 to June 22, malaki yung chance niya na magkaroon ng 25 mm over Northern Luzon, moderate to high over Cagayan kasi may green siya. Then, yung high to very high over most part of CAR, Ilocos Sur, and La Union dito. Pero pagdating dito sa eastern part, ay moderate to high. Then, for 100 and 150 mm, maliit yung chance niya na mag-exceed yung ulan ng 100 to 150 mm. Dito sa 100, low to moderate lang siya. Pero yung 150, low across Northern Luzon. And for the summary, ang ENSO status natin, El Nino has ended and ENSO neutral conditions are now present over the tropical Pacific. La Nina developing in September, October, November 2024, may 50% chance siya becomes the most likely category in October, November, December 2024 hanggang January to March 2025. For the rainfall outlook, nakita natin kanina for the eastern part of Northern Luzon in July 2024, generally below normal condition.
Ang pwedeng maranasan August to September 2024, near normal rainfall condition or 40 to 80%, 80 to 120% ng ulan. Ang pwede niyang maranasan for October to November 2024, near normal to above normal rainfall conditions, at sa December naman ay above normal rainfall condition. For the temperature, generally slightly warmer to warmer than average surface temperatures in the provinces of Northern Luzon East during the forecast period. At 10 to 16 tropical cyclones are forecasted during the period. And Pag-asa will continue to closely monitor the looming La Nina, and updates advisories shall be issued as appropriate. Ini-invite po namin kayo sa susunod naming schedule ng 174th Climate Forum sa July 24, 2024. At maraming salamat po sa pakikinig. Ito po yung aming sa mga website. Yun lamang po at maraming salamat. Back to you, Noel. Sir Noel. Hello po, ma'am. Thank you very much po, Ma'am Rem, for that concise and comprehensive outlook po. And after all of this information and data po, we are now ready to move on to our action phase. So for our La Nina mitigation and preparedness measures, from our two guest speakers for today po, sana okay pa po tayong lahat. Una po, maybe first listen to the insights from the Department of Agriculture Region 2, as I now call on Engineer Monico R. Castro, Jr., Chief of the Fields Operations Division of DARFO 02 po. You have the virtual floor po, Engineer Monico. Hi Noel, magandang umaga po sa ating lahat. Morning po, sir. Sa lahat po ng participants ng virtual meeting na ito, muli magandang umaga sa ating lahat. Ito po yung current initiative ng Department of Agriculture. Katuwang natin ang mga RMC members, ang mga local government units in addressing the looming La Nina dito sa ating region. So, naka-anchor po tayo sa ating presentation. Meron tayong 4 na component. Ito yung haligi ng disaster risk reduction management, yung ating preparedness. Second is yung ating prevention and mitigation. Third is yung ating response. And the fourth is yung ating rehabilitation and recovery. Una po dyan yung ating preparedness. Ang Department of Agriculture po, pag may mga calamity tulad ng El Nino, La Nina, ay we created our regional task force on La Nina phenomenon to continue monitor and plan and evaluate the agriculture and fishery damages in the region. This is being chaired by our Regional Executive Director, Dr. Rosemary Giacchino. And of course, meron tayong operations, DARFO2, Disaster Risk Reduction Management Operations Center, including our Provincial Research Station. Pag may mga calamity po, ang ating DRR Operations Center ay 24/7 na open po. Dito natin nire-report yung ating mga namomonitor na mga damage. In the same manner, ito yung nagko-consolidate at inire-report sa national. And of course, yung ating regional coordination meeting, assessment, and massive information dissemination, education, and communication drive. With our monthly mouse meeting, ay kasali dyan, ini-invite natin ang Pag-asa staff para ma-update sa latest na weather para sa guidance ng ating mga municipal agriculturists. Of course, andyan ang ating DZDA para katuwang natin na makarating ang mga dapat nating preparasyon sa sektor ng agriculture pag may mga related na mga calamities. Tuloy-tuloy pa rin ang ating field monitoring of the possible effect later on sa mga vulnerable areas of rice, for corn, for high value and livestock.
at very close ang ating coordination effort. Of course, number one dyan ang Pag-asa, ang ating DRRM, OCD, at yung ating regional management committee members related sa implementation ng ating action plan at yung ating mga related reports. Kasali din dyan sa ating preparedness, yung ating conduct ng orientation, briefing on corn silage production to include the market linkage. Alam niyo po sa panahon ng El Nino, ng La Nina, pagka nakikita natin na yung ating mga lugar ay talagang prone sa drought, prone sa baha at alanganin na nating ma-harvest, maganda po na gawin na lang natin itong silage na pwede nating ipakain sa ating mga livestock. Ang Department of Agriculture po ay may mga kinakandak na training in our research station related sa corn silage production. At may mga intervention din po tayo for providing silage bag para sa ating mga FCA, sa ating mga farmers. Of course, ang ating PCIC family, may mga subsidized na mga insurance tayo both for crops and livestock. Pero sa funding nila po ay talagang hindi nila kaya. I think ang based on their available fund ay 24% lamang po ang kanilang na accommodate sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya napakaganda rin ito na tignan ng mga local government units na makapag-provide din ng subsidy sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na po sa panahon ng bagyo, sa panahon ng baha. Kasi pagka naka-insure po ang ating magsasaka ay at least ibalik lamang sa kanila yung kanilang cost of production, ay malaking tulong po ito sa kanila. Andyan din yung ating provision. Although this is part of our regular program, maganda rin na makapture natin ito. Yung ating provision ng post-harvest machinery, equipment, and facilities. So para mapabilis yung mga farming activities, especially our post-harvest activities, sa ating mga magsasaka may mga intervention tayo. So aligned with our value chain approach, ang Department of Agriculture po hindi na lang namimigay ng seeds, fertilizer. Kita po natin ang Department of Agriculture may mga post-harvest facilities na tayo. Andyan yung hauling trucks, yung ating mga dryers, yung ating mga palay shed. Across banner program, ang rice, ang corn. Ang ating high value din ay meron tayong mga dryer for coffee, cacao. At meron din tayong packaging and consolidation. Meron tayong na-establish din na mga cold storages dito sa region. This is specific for onion. Kasi alam naman natin na hindi pa tayo sufficient sa onion. At ito ay malaking issue pagdating ng lean months. Kaya ang Department of Agriculture po to ensure na makatulong tayo sa inflation dito sa region at hindi lang dito sa region kundi sa buong Pilipinas, ay may mga facilities po tayo. Kasali din po dyan yung ating mga greenhouses, yung mga rain shelters natin. Kasi sa panahon ng malalakas na ulan talaga, malaking challenge sa atin ang production ng vegetables. Pansin natin pagka peak ng tag-ulan dito sa region ay talagang nagmamahal ang mga pangunahing bilhin, lalong-lalo na ang mga gulay. Kaya ini-ensure natin with our interventions ay may mga ganitong mga facilities pa rin tayo para tuloy-tuloy ang ating production. Ayan sa corn, andyan yung ating corn harvester. Meron din tayong mga bagong teknolohiya, yung ating solar dryer, solar bubble dryer. Ito yung kahit sa gitna ng field ay pwede mong i-store ang ating mga grains using the solar source niya ay solar powered. So kasali din dyan yung ating drying pavement,
for high value tulad ng rice and corn, may mga howling truck din tayo, at tulad ng nabanggit natin yung ating mga rain shelter for our high value crops farmer, at yung ating cold storage. Kita natin yung building dyan, yan ay located sa province ng Nueva Vizcaya, municipality of Aritao. So also as part of our prevention and mitigation plan, yung ating constant coordination with the National Irrigation Administration for the planting calendar adjustment. Kaya as much as possible sana yung ating mga farmers ay makaani bago yung mga bare months na yan, especially October, na alam natin dyan talaga malalakas ang ulan, October and November, at na-address naman ito ng mga kasamahan natin sa National Irrigation Administration. Right now may mga dredging activities ang NIA sa kanilang mga intake structure para maging early ang kanilang delivery ng tubig. Second is yung ating ine-ensure natin na habang ine-encourage natin ang NIA na mag-release ng tubig na maaga, ine-ensure din natin na yung ating delivery ng ating intervention for rice, for corn, ay andyan on time. Right now, ang ating rice ay nasa mga local government unit na po lahat nakaposisyon, at ang distribution po ay it's on the hand of the local government units, of course, including our technical assistance. Third is yung may mga project. Ang Department of Agriculture, marami po tayong project in the past and even now. Yung ating construction and rehabilitation of small water impounding projects. Ito po ay napakagandang proyekto kasi sa panahon, sabi nga natin, sa panahon na sobra ang ulan, kailangan meron tayong lugar na mapag-ipunan ng mga ulan, na hindi lamang ito dumidiretso sa ating mga river and eventually to the oceans. In the same manner, pag naipon natin ito, pagdating naman ng extended dry season, pwede nating gamitin ito for our crops. Kaya this is a very good initiative ng Department of Agriculture addressing both El Nino and La Nina phenomenon. Meron din tayo yung ating mobilization of farmers, cooperative and associations in clearing of silted irrigation canal. Ito po yung system ng Department of Agriculture, yung ating mga small scale irrigation project. Of course, ang ating mga kapatid sa NIA is doing the same also. Kaya yung ating coordination efforts sa ating mga SWISA, ito yung mga organization ng ating mga irrigators association Small Water Impounding System Association. Constant po ang coordination natin sa kanila para malinisan yung kanilang mga irrigation canal at hindi tumawas out pagdating na sobra na po ang pag-uhos ng ulan. Andyan pa rin yung ating provision ng planting material. Of course, this is a long-term solution na kailangan pa rin natin ang watershed management. Kaya may mga binibigay tayo na fruit-bearing trees sa ating mga FCA, citrus, guyabano, yung ating abulog sweet pomelo is part of our intervention under the High Value Crops Development Program. Pagdating naman po sa response, pagkatapos po ng event, bagyo, baha, automatic po yan. Ang Department of Agriculture mobilized our technical staff to monitor the extent of damage. Of course, this is in coordination with the provincial, with the municipal, local government units. At base po sa report, ito po ang nagiging basis ng pagkandak ng rapid damage and needs assessment. Katuwang po natin ang ating OCD, nagkakandak po tayo ng post-disaster needs assessment. Andyan ang ating action officer, si Mr. Paul Balao. Ito yung nasa helicopter, yung nag-selfie dito sa helicopter. So yan, pagka nagkakaroon pagkatapos po ng post-disaster,
yun pong final report, kino-confirm yan ng provincial government through their provincial agriculturists at ito po ay sinasubmit natin sa central office for possible funding sa Department of Agriculture. At of course, ang ating limitation lagi ay funding, kaya ang nagiging priority natin ay yung ating mga totally damaged na mga farmers and fishers. Kung meron pang pagkukulang, ito ay pinopropose natin sa NDRRMC for possible funding. Ayan, yung ating rehabilitation and recovery plan. Ang Department of Agriculture po ay taon-taon po may mga nakaprogram tayo under the General Appropriation Act. May mga seed reserve po tayo, planting materials, yung ating mga pesticide na automatic po yan na pagdating ng calamity, bagyo, typhoon, El Nino, meron tayong agad na pwedeng ibigay sa ating mga magsasaka. Sa rice, andyan yung ating certified seeds, sa ating corn, sa ating high value crops, andyan yung ating lowland and upland vegetables. Pero ito po ay maliit lamang po kumpara sa talagang damage na nangyayari at maganda rin that pag may mga kasama tayong LGUs dito, we encourage the local government units din na mag-allot ng kanilang funding para at least yung ating effort ay makatulong din. Matulungan natin ang mga nadadamage na ating mga farmers. Ayan po, tulad ng nasabi natin kanina, out of the post-disaster assessment, nagkakaroon tayo ng cost at na-identify natin kung ano yung na-damage sa farmer. Kung si farmer ay, halimbawa sana, nalunod yung kanyang baka, pwedeng i-report ni farmer ito, i-report niya ito sa municipal agriculturist office nila in their respective area. Si Mau naman, i-report sa province, ang province, i-report dito sa DA region. Later on, pag may quick response fund po tayo, ay palitan ng Department of Agriculture din ng baka, kambing man, karnero man, or any damaged crop sa inyo, kailangan nyong i-report. Kung hindi po na-i-report yan at hindi na-capture ng ating master list, hindi po kayo mabibigyan ng ayuda ng Department of Agriculture. Kaya siguraduhin lamang po sa ating mga kasamahan na mga local government units na kasama natin ngayon na yung mga na-damage sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda ay makarating po ang master list hanggang sa level ng Department of Agriculture. So yun lamang po, Sir Noel, ang preparedness plan ng Department of Agriculture. Muli, magandang umaga sa ating lahat. And po, thank you po, Engineer Monico, for your insightful presentation in our agricultural sector. Mabuhay po kayo, Engineer Monico. Maraming salamat po. Reminder lang po sa ating lahat, yung presentations po ng ating resource speakers at certificate of attendance will be sent to your email addresses po after completing the survey form po mamaya. Isa-send naman po yung link after ng forum. At kung may mga questions po kayo sa presentation po ni Engineer Monico, ay huwag kalimutang i-chat na lang po sa chat box at ilagay po natin ang ating pangalan at institution or group for proper addressing at i-accommodate po natin sa open forum later. And naman po, to hear the La Nina mitigation and preparedness measures naman po ng ating Department of Interior and Local Government Region 2, may we all give a warm welcome to Mr. Maynard Abram M. Ventura, Local Government Operations Officer 5 of DILG Region 2. You now have the virtual floor, sir. Thank you very much, Sir Noel. Magandang tanghali po sa ating lahat. So, I am Maynard Ventura po, the DRRCCA Focal Person of DILG Region 2. And allow me to present to you po the latest issuance of the department pertaining po to the rainy season as well as to the impending La Nina season. So, allow me to share my screen po and to stop my video for a while.
So ayan po, let me give a brief rundown po ng DILG Memorandum Circular po. Number 2024-07 on the preparedness measures of local government units for the impending La Nina season, La Nina and rainy season. So this was issued last May 31, 2024. So this goes out particularly to all local government units. So yung mga present po na mga LGU officials and functionaries today for this activity, we hope that this will be discussed in your respective localities, particularly with your LDRRMC chair, the local chief executive po, para po makapag-prepare po tayo para sa tag-ulan at saka sa La Nina. So for the background, since nalaman nga po natin kanina that yung ENSO na tinutukoy nila ay bumalik na sa neutral levels and that there's a strong chance that La Nina will be developing for the months of July to September kasi nakapeg na tayo at 69%. We're still hoping na talagang 69% pa rin po talaga. At huwag na siya mag 70% ano po kasi magiging La Nina advisory na siya. So still, as part of the preparedness measure, the DILG being the vice chair for preparedness pillar, minarapat pa rin po namin na mag-issue nito para po sa karampatang actions to be taken by the local government units para po sa proactive measures to be taken that may, because of course these weather phenomenon will be bringing adverse impacts such as the flooding, landslides, and others. So under RA 10121, it also mandates yung local disaster councils natin to respond and carry out recovery activities in affected areas and to ensure that there is efficient mechanism for immediate delivery of relief provisions. So this MC will give a rundown po ng mga specific actions to be taken by the LGUs sakaling magkaroon po ng sakuna sa kanilang mga lokalidad. So the purpose of this MC is to take proactive measures to prepare for the anticipated rainy season, which may be exacerbated by the La Nina phenomenon, and to minimize the adverse effects on lives, properties, and of course the local economy. So ito na nga po for the policy content. Number 1, sinasabi po ng ating MC is that all chief executives are hereby enjoined to implement the following minimum early preparedness measures to mitigate and address the adverse effect of La Nina through, first is of course the establishment of preparedness actions guided by the operation list of protocols for hydrometeorological hazards. So actually the local government academy in partnership with the DILG has first formulated po itong tinatawag nating operation list of protocols or disaster preparedness manual. So first na ginawa po nila, since typhoon and hydrometeorological hazards ang pinaka-often na nararanasan ng ating bansa, ito po ang una nilang draft. However, these manuals have already been expanded. Nag-evolve na din po sila to include other hazards such as the geologic, volcanic, as well as tsunami. And of course, the pinaka-recent po is yung EREID na tinatawag natin o yung emerging or re-emerging infectious diseases po. So at the end of my presentation, may makikita po kayong link you can download, particularly po sa mga kasama natin from the LGUs. And of course, the BFP, the PNP can also download this. Makikita po nila doon yung mga manuals at pwede po natin ito i-download. So after the establishment and preparedness actions guided by the Operation Listo Disaster Preparedness Manuals, meron din po yung of course the convening of the respective LDRRMC to conduct a pre-disaster risk assessment meeting on La Nina. So again, we encourage all LGUs to conduct po yung PIDRA nila, lalo na pag may impending na bagyo na parating sa ating lugar. We also encourage them to also invite all po ng barangays in their localities po para po ma-brief din po sila CAP pagdating sa mga actions taken, particularly pag merong mga bagyong papunta sa atin. So later on, meron din ako brief presentation on tinatawag nating isang programa natin, yung Listo Sikap. Kung ano naman po ang pwedeng gawin ng mga barangays natin whenever a typhoon is coming to their areas. So next is they should also develop or revisit or update their respective La Nina contingency plans or any action plans na meron po ang LGU and other local emergency response plans, sabi dito.
And of course, yung ensuring functionality and resiliency of local disaster council, particularly their emergency operation centers and local incident management team. So dito sa part na ito is more on the response cluster na po ito. The LGUs are also encouraged to establish functional and reliable multi-hazard early warning systems. So of course, the DOST Pag-asa, meron na nga po tayo mga early warning systems na naila-put up sa mga ibang LGUs, particularly sa ating rainwater and floodwater monitoring. Pero the LGUs are also encouraged na using their respective local disaster fund to invest in this type of multi-hazard early warning systems po. Next is the strengthening of evacuation systems and facilities. So kung familiar po ang lahat, we have this joint memorandum with the DSWD on the camp management system po whenever disaster shall strike a particular area for the evacuation systems po. So meron po dito yung camp coordination na tinutukoy natin as well as yung sa actual evacuation system. So LGUs not only kasi madalas parang ginagawa na lang nila to para compliance sa SGLG, pero ini-implement po sana nila ito whenever may gagamit or may mga evacuees sa kanilang lugar. So this employs yung mga pag-put up po ng mga different facilities as mandated po dun sa Joint Memorandum Circular. And of course, we also have the public awareness and information, education and communication campaigns. So hindi po to tumitigil. LGUs should inform their constituents po on the different hazards, lalo na pag hazard prone yung kanilang areas, and also of course to dissuade yung mga constituents nila from putting up their houses in hazard prone areas and to relocate them in areas po and to educate particularly whenever yung mga evacuation systems nila at saka yung mga evacuation guides nila kung anong dapat gawin, mapaturista man o mapalocal man, kung anong mga kailangan gawin or yung mga lugar na pwede nilang puntahan should disaster hit their localities. Next is the LGUs are also to ensure unhampered delivery of emergency services, logistics flow, and supply chain management. And they also are to establish partnerships and framework activities for mutual aid and support. So both din po dito ay sa response cluster na. Next is they should conduct infrastructure inspection audit and reinforcement. So kasama rin po ito sa kanilang PIDRA pag meron pong mga upcoming typhoons na papunta or there are facilities in their area that needs reinforcement or if necessary demolition, kailangan po rin nilang gawin ito. They should also enforce policy and ordinances in no-build zones and high-risk areas. So katulad po na nabanggit natin kanina, they should strictly enforce this, particularly in not only in no-build zones and high-risk areas, but also in protected areas na po. And finally, they should ensure transparency and accountability in the utilization of their LDRIM fund. So both in the 70% and 30% utilization po ng kanilang LDRIM fund, the LGUs are encouraged to be very transparent po sa paggamit ng pondong ito. And of course, meron din po yung tinatawag na paglipat po sa kanilang trust fund whenever these funds are unutilized. So ito po, please screenshot na po natin to or kaya i-picturean natin to. Ito po yung link for the disaster preparedness manual sa binabanggit po natin kanina. So these manuals will contain po yung mga minimum preparedness actions, critical preparedness actions whenever, before, during, and after a disaster should hit a particular area. So andyan na po lahat yung mga manuals. You can also print it out and distribute in your respective localities po kaya para po sa reference po ng ating mga kasamahan. So that would be all for the DILG Memorandum Circular 2024-074. Next, allow me to present to you naman po yung isa po naming programa na iniro-roll out na rin po namin. Ito po yung tinatawag naming Listo Sikap.
So, ayan. For the Listo Sikap, this is implemented in the barangay level po. So, ano nga ba ang tinatawag nating Listo Sikap? So, it's still a checklist po of preparatory and necessary measures aligned with the operation listo for the local chief executives po. So, meron din po dito yung mga assigned tasks or actions to be taken by the BDRRMC o kaya tinatawag na Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee before, during, and after a particular calamity. So, under the operation listo, yung movement po na ito ay talagang kinakascade po natin hanggang po sa pinaka grassroots level, which is the barangay. So, what are the objectives of the Listo Sikap? First is to assist barangays in formulating disaster preparedness plans. So, aside from the different thematic plans na pina-formulate po ng ating ng barangay, katulad po ng barangay development plan, meron din po sila ng sarili nilang BDRRM plan. Next is to determine their disaster readiness. So, of course, the barangay is the first line nga kailangan sumaklolo po sa kanilang mga kababayan tuwing may sakuna. So, we must also assess and gauge their disaster readiness based on these manuals. And third is the identification of what to do to meet po yung minimum level of preparedness. So, alam naman, lacking both in manpower, financial resources, plus the capacity or the capability of their personnel. Kaya nga po, the LGUs are also encouraged na mag-assist or to render support po sa mga barangays, be it either equipment or capacity development po. Next is this Listo Sikap will serve as guide in responding to disasters. So katulad nga po na sinabi natin, since limited lang din po ang barangay sa kanilang capability, particularly in responding po to these situations, both the city or municipal level as well as the provincial levels are there to augment or to give support po sa barangay. And nandito rin po yung determination of needed assistance from the city and the municipality. So, katulad na sinabi natin, pag alam po ng barangay na they are lacking in resources, they can always seek the assistance of their mother LGUs. And of course, the identification of capacity needs related to DRRM. So, for now, nakatutok po muna tayo sa provincial and city and municipal levels. Eventually, we will be going down to the barangays din po. And hopefully, all 2,300 barangays po in the region will be able to, will be capacitated po regarding this manual. So what are the components of the Listo Sikap? So ito nga po yung sinasabi natin, pre-hazard or the actions for early preparation done during peacetime. So yung peacetime na sinasabi natin ay pag wala pa po talaga tayong, wala pa po yung bagyo o kaya wala pong nararanasang hindi magandang panahon o kaya sakuna ang LGU. So they should be proactive and they should be able to use this downtime para nga po makapag-create po ng kanilang organizational structure pertaining to their operation listo system or center. So first is the creation of structure and systems and the institutionalization of policies and plans. And of course, the building of competencies and equipping of hardwares and supplies. So, as part sa DILG po namin, actually sa number 3 po kami talaga nakatoka. So, we build competencies of the barangays, of the BDRRMC when it comes to this early preparation during peacetime. Next is the imminent hazard or the actions for critical preparations for typhoons in support to the mayors using Listo protocol. So this is divided into 3. We have the upon alert, during, and after hazard. So sa pre-hazard, ito po yung mga sinasabi nating early preparations to be ticked or to be checked by the barangays. So ayan yung creation po ng kanilang barangay DRRM and the implementation of systems and plans in place. Yung nabanggit natin kanina,
building of competencies through trainings and capacity development initiatives. And of course, we complement the competencies by purchasing and preparing needed equipment. Dako naman po tayo dito ngayon sa policies and systems and plans. So, nandito po yung organization ng ating BDRRMC, the Incident Command System, of course, yung Barangay Emergency Response Teams. We also have risk assessment, presence of baseline data, local risk maps, detailing kung saan po yung mga vulnerable and hazard-prone areas in the barangay, the formulation of plans, establishment of an operation center, and designation of a PIO. And of course, for the guidance of the family and preparedness. And dito rin po yung revisit po natin yung RA 10121 and the fund utilization of at least 5% po na allocation nila para sa kanilang BDRRM fund and yung quick response fund po nila na 30%. We also encourage din po that the BDRRMC be complemented with adequate personnel and the officers at the OPSEN center po kasi aanin naman po natin ang ating OPSEN kung wala rin naman pong tatao. And of course, kung magkakaroon po rin sana sila ng kanilang emergency hotlines na madaling matawagan po ng kanilang mga kababayan pag sakali may sakuna o kaya emergency. And of course, the disaster-related signages, particularly in hazard-prone areas, markers and directional signs po, either po sa barangay evacuation centers or the municipal and provincial evacuation centers. We also encourage the conduct of drills po para po mas lalong maging handa ang mga kababayan. Madalas po sila napapractice ang mga ito, particularly the earthquake drill, yung pagsali po nila sa NSED, yung National Simultaneous na quarterly earthquake drill natin, ay parang na-inculcate po sa kanila na alam na lang kailangan talaga gawin pag sakaling merong natural disaster. We also have the dissemination of disaster-related information. So, tulad po sa IEC campaign in the LGU level, kung pwede po, binababa lahat natin to sa barangay para doon po sa kaalaman at dagdag na informasyon po sa ating mga kababayan sa barangay. And the established partnerships. So the same po, kasama na rin po ito sa ating camp coordination and evacuation system na kung sakaling meron nga po tayong mga evacuees for their food packs, health kits, and mga evacuation necessities kung sakali. So ayan po, nakikita po natin yung mga building competencies na sinasabi natin. So we have more on trainings and orientations. Currently, sa operation listo po, ito pa lang po yung sa amin, yung listo sikap for the checklist. Hindi pa po natin naibababa itong basic incident command system. However, the LGU can always initiate po na mapatrain po ang kanilang mga barangays po pagdating sa BICS, camp management, and of course, yung tinatawag nating management of the dead and missing. Then we also have this orientation on the different initiatives, particularly on Family Guide on Disaster Preparedness. Meron din po tayo nito yung particularly dun sa community disaster actions natin and the preparation po ng ating tinatawag na IBALDE for each family or household. And other pertinent information such as the early warning system, evacuation plan, risk communication, climate change, and the conduct of drills. So shown on your screen naman po are the different equipment na kung pwede po ay ma-procure po ng ating mga barangays. So these are the ideal equipment na minimum na kailangan po natin should in order na masasabi natin na medyo prepared po or ready to tackle po ang ating mga barangay. So we have the generator set, alternative sources of energy, sources of light with batteries, vehicles, communication equipment, sirens or yung mga high sounding warning systems natin in the barangay, warning devices, first aid kits, water rescue kits, and extrication kits. So
Meron naman din po ito sa barangay, meron din naman po ito sa LGU, pero iilang barangay lang din po may kaya mag-procure ng lahat ng ito. So, barangays can always ask for the assistance and support from their LGUs. Meron din po yung mga PPEs, mobile kitchen, and others. And dito naman po yung ating evacuation center facilities. So, this is the minimum din po na hinihingi ng ating joint memorandum circular. So we have the priority areas for PWDs, pregnant women and elderly. Separate toilets for the male and female. Child and women friendly spaces, open spaces, couples room or conjugal room, spaces for livestock, community kitchen, health facilities, breastfeeding station, waste disposal, storage areas, and of course the water sanitation and hygiene, security post, mobile communication system, and laundry spaces. So, ito po yung hinahanap natin sa lahat ng evacuation systems natin, evacuation centers natin as complete facility na matatawag nga po natin. Hindi rin po nabanggit dito, sana yung mga evacuation centers po natin ay PWD, yung sa ating accessibility law. So, they should have ramps po hanggang din po sa second floor. So ito na po yung sinasabi nating ibalde. So our apologies kasi alam niyo naman po na sa DILG we espouse frugal spending po. So ito po yung pwedeng i-prepare ng ating mga households when it comes to disaster preparation. So in the barangay level, we espouse that every household or every family should have this as part of their preparation actions. So the container o kaya yung balde na sinasabi natin should include the following: food and water, first aid kits, matchsticks, candles, flashlight, radio, undergarments, garbage bags, needs of children and women, malong or blanket. Kasama na rin po dyan yung other belongings na importante na kailangan natin i-secure, such as important documents din po. Of course, sealed po dapat para sakaling in case na mabasa ay hindi rin po ito masisira. So dako naman po tayo sa mga imminent hazards and critical preparations for the barangay. So ito yung mga scenarios po na kailangan din nating pagtuunan ng pansin. Ano po? So sakaling yung bagyo ay pumasok na po ng PAR and there are identified areas na pwede nang maapektuhan at alam kung ano na po yung magiging track ng bagyo. Ito na po yung mga kailangang gawin ng ating mga barangay. So from the communication to the LGUs and transmittal of information and the preparedness actions by the LGUs. Ito po yung 6 and number 7 na actions. The LNB President communicates state of LGUs to the barangays. And the punong barangay shall undertake actions based on list to SICAP checklist under critical preparation. So, gaya na nabanggit natin kanina po, so we encourage that during the PIDRA as well as the LDRRMC meetings po ng ating mga LGUs na sana nga po isama rin po nila sila punong barangays para rin po makapaghanda na ang ating mga barangay. Particularly during their PIDRA or their pre-disaster risk assessment. So ano po yung mga actions kailangan upon alert na during the upon alert stage? So we have the convening of the BDRRMC, the estimation of the number of affected families for evacuation, and the preparation of the list of landslide and flood-prone areas. So alam naman natin na alam na nila kung saan sa kanilang lugar ang mga ito. We also have the ensuring of standby supplies, equipment, and relief goods, and checking the functionality of equipment and rescue vehicles, and alerting ng ating mga search and rescue team. So we would also like to clarify that these actions are based on ideal settings po. So alam natin na lahat na naman po ito ay hindi kayang i-tick ng ating mga barangay. So that's when the mother LGU comes in to help or assist the barangay. So ayan po yung mga issuance ng alert warning to the community, assignment of designated officer to identify the evacuation centers, and the assignment of barangay tannods to ensure security and conduct patrol within the barangay. During the upon alert stage, so we have the convening of the BDRRMC, the estimation of the number of affected families for evacuation, and the preparation of the list of landslide and flood-prone areas. So ano po yung mga actions kailangan upon alert na during the upon alert stage? So we have the convening of the BDRRMC, the estimation of the number of affected families for evacuation, and the preparation of the list of landslide and flood-prone areas. So
Ito na po, pag during typhoons naman po, ito na yung mga kailangan rin nilang gawin, the deployment ng kanilang search and rescue teams or yung barangay emergency response teams to assist in search and rescue operations, enlisting additional volunteers, securing of power, water, and communications with the OPSEN, preparation of the list of evacuees, and advising public to stay indoor or to evacuate for that matter, and alerting community on the directives of the city or municipal disaster officers for possible evacuation, and assisting in traffic management, conduct clearing operations within affected roads for faster delivery of services, and assisting the local social worker officer on the distribution of relief goods in the evacuation center. Then after disaster or after typhoon, ito naman po, the continuing to assist the municipal or the city rescue teams, coordination with the local disaster officers on the advisory to return to communities and procurement of additional goods if necessary, and assisting the city or municipal engineering office in clearing operations and conduct of ocular inspection for post-disaster needs assessment, and finally ensuring peace and order in the barangay or in the evacuation centers. So ayan po ulit po yung link natin for ating manuals, and that would be all for the Listo Sikap. Thank you for patiently listening to me. So we hope that ito po particularly sa mga participants natin from the local government units ay may cascade po sa ating mga barangays para po manatiling handa po ang ating mga kabayanan at mga kabarangay po pagdating ng bagyo at ng La Nina at ng maraming ulan na pwedeng idulot nito. Maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat. Yeah. Thank you very much po, Sir Maynard, for your insights po representing our DILG sector. Mabuhay po kayo, sir. And once again, thank you po sa ating dalawang experts and speakers for your informative presentations. And to express our gratitude po, may I now call on again Engineer Socrates F. Paat Jr., Weather Services Chief of the Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division, to award our certificate of appreciation to our speakers po. Thank you again, Noel. So in behalf of our administrator and the management of the Climatology and Agrimeteorology Division and the Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division, I am honored to award this certificate of appreciation to our resource persons. But first, allow me to read the contents of the citation. In sincere appreciation and grateful recognition of his invaluable and unselfish support by sharing his time and expertise as resource speaker during the conduct of Provincial Climate Forum on Looming La Nina for NLPRSD Northern Luzon East, held on 9 July 2024, signed Nathaniel T. Servando, Administrator Pag-asa. So this certificate of appreciation is hereby awarded to Engineer Monico R. Castro Jr. Thank you, sir. Sir, maraming salamat po. Thank you. Sige po. And another certificate of appreciation is hereby awarded to Mr. Maynard Abram M. Ventura from the Department of Interior and Local Government Region 2. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And thank you very much po, Sir June, for awarding our certificates. And thank you again to our speakers. At ngayon na po, dako na po tayo sa much-awaited part po ng ating forum. May I call on Miss Joanne May B. Adelino, Weather Specialist 1 from the Climatology and Agrimeteorology Division, CAD, for our open forum. Take it away po. Ayan. So, thank you, Noel. And good afternoon po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. So, nandito na po tayo sa ating last part ng ating forum. So, in the interest of time po, ang sasagutin lang po namin is yung dalawang question po na nag-gather namin sa Zoom. So, for the first question po from Sunny Lopez of Radio Pilipinas Tugigaraw.
What will be the impact of La Nina specifically for North Luzon East, considering that in the last quarter of this year, particularly October, ay typhoon season pa sa Northeast Luzon, and then from January to March ay dry season na. So how will it affect the behavior of the typhoons daw po sa kanilang area? So sino po kaya ang pwede sumagot? We have Ma'am Lucy po here. Or Ma'am Ana po. Okay. Hello, good afternoon po everyone. So doon sa kanina, ipinakita po natin yung mga possible po na mga rainfall forecast for the next 6 months. And nakikita po natin may mga higher probability at matataas po na near to above normal rainfall yung ating mga forecast, especially dyan po sa Luzon area. So meaning, kung magkaroon man po ng La Nina or hindi matuloy ang La Nina or La Nina-like condition, so asahan po natin na mas mataas po yung possibility na medyo marami kayong ulan. So meaning either yan po ay due to intertropical convergence zone, yung low pressure area natin, at saka po yung ating mga bagyo. So sa ngayon nakikita po natin nakakaisang bagyo pa lang tayo dahil nandyan pa rin po tayo dun sa remnants na tinatawag natin ng epekto ng strong El Nino. So kung napapansin po natin, most parts of Luzon kasi dito ay mga climate type 1 na ngayon ay medyo weak pa rin yung ating mga monsoon activities natin. So asahan po natin itong mga areas sa may CAR, Region 2 and Region 3, October, November, December, nakikita po natin na generally above normal rainfall conditions na posible po na makapagpabahayan dahil po sa ating mga low pressure systems, ITCZ, other rain-bearing weather system, including po ng mga bagyo. So usually yan ay mga landfalling and crossing na mga bagyo. So yun po yung ating kailangan na bantayan at i-monitor po. Lalong-lalo na dito sa paparating na looming La Nina natin. Thank you. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Ana. Sana po nasagot po ang question niyo po, Sir Sunny. So, next naman po is next question from Ma'am Vivian de Guzman from RP1 to get. So, do we expect a super typhoon this year? Kasi sasapailin niya sa panahon ng pagdatal ng malalakas na bagyo, up to what ang average ba ng center winds? Thank you. Yan. So medyo similar po ito sa katanungan po kanina. May gusto po kayang idagdag pa si Ma'am Ana po? And also yung mga kasamahan din natin po sa Northern Luzon, dadagdag lang po. So sa ngayon, hindi po laging nawawala yung possible na mga super typhoon taon-taon, lalong-lalo na po doon sa tropical cyclone wind system natin ay bumaba na po yung super typhoon category which is 185 kilometers per hour or more. So asahan po natin na laging may possibility ang pagkakaroon ng mga super typhoon. So yun din po yung kailangan nating bantayan. And kung titingnan po natin, usually kapag may possible na La Nina occurrences, kung hindi man po malalakas yung hangin na hindi aabot sa super typhoon category, maaaring rain-bearing ang ating mga weather systems or marami ang ulan na pwedeng dulot ng ating mga bagyo. Dahil usually po, mas malapit po yung potential for tropical cyclone development nung malapit na sa ating kalupaan. So usually po, andyan na yung paparating na bagyo, low pressure pa lang, medyo maulan na, tsaka pa lang magre-raise ng signal ang pag-asa dahil tsaka pa lang siya nagiging ganap na mga bagyo, which is mga rain-bearing po usually. So yung mga ganun po ay kailangan na rin po natin i-anticipate yung mga ganun na mga possibility na hindi lang dahil sa malakas ang hangin ng ating mga bagyo, kundi rain-bearing siya or maraming dalang pag-uulan. So yun po yung ating bantayan sa amin. And Sir Romeo, may idadagdag po from Northern Luzon, sir. Thank you, Ma'am Ana. Dagdagan ko lang po yung response si Ma'am Ana with particular sa discussion po natin. May paper na ginawa sina Daron at Amoto noong 2015 na sinasabi nila ang response ng mga bagyo sa tuwing meron tayong La Nina
mas marami yung mga nabubuo na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mas marami yung tsansa na ito ay maaari makapag-landfall sa landmass, in particular during the typhoon season. Kung titignan natin dun sa paper nila, sinasabing tumadami yung bilang, pero in terms of category, halos nasa tropical storm at tropical depression siya. In 2016, may ginawang study din yung mga kasamahan natin, in particular ang grupo ni Ma'am Telma et al. Na pinamagatang Trends and Tracks of Tropical Cyclones for the past years. Sinasabi doon sa tracks na ito, siyam sa bawat labing siyam hanggang 20 from the 19 to 20 annual tropical cyclones, siyam doon ay nagla-landfall dito sa Philippine landmass. At kung titingnan natin yung statistical data ng Cagayan Valley region, karamihan sa mga bagyo po natin, as mentioned earlier, nag-start yan ng July hanggang October. At sa statistical data natin, yung direct crossing, yung direktang tumatama sa lupa, ang average niya from the 1960s up to 2023 cyclone tracks nasa 1.82. Sabihin natin isa or dalawa ang nagla-landfall dyan. So kapag ganyan yung situation, ano bang categories nila? Kung papansinin natin yung mga bagyo natin na dumaan sa Region 2, nasa typhoon ang categories from the previous categorization. Pero kung i-apply natin yung 185 above, so naglaro siya sa super typhoon or typhoon to super typhoon. Doon sa studies na ginawa ni Ma'am Telma, sinasaad doon na extreme ang tropical cyclone kapag more than 150 kilometers per hour. So pumapasok siya doon sa typhoon at super typhoon category. Tulad na po ng na-mention kanina ni Ma'am Ana, hindi natin tinatanggal yung possibility na magkakaroon tayo ng ganong situation during the La Nina kasi not purely mahihina yung bagyo, mayroong mga malalakas pa rin na bagyo. And we prepare in Region 2 as mentioned dahil ang mga buwan ng Agosto, September at Oktubre, ito yung mga pinakamaraming landfalling within the typhoon season of Region 2. So we expect for the worst and prepare for the worst scenario. Thank you po. Yan, maraming salamat po Ma'am Ana and Sir Romy. So, sana po nasagot po ang inyong katanungan. So, para naman po sa mga nagtatanong or nanghihingi po ng copies ng presentation, paki-answer po itong feedback form na naka-display po sa inyong mga screen para after nyo pong masagutan is isi-send po namin sa inyong mga emails na nilagay po dyan yung copies po ng presentation at pati na rin po yung certificate of attendance po. Ayan. So, important po sa amin itong feedback nyo po para patuloy pa po namin ma-improve ang aming services po sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Back to you, Sir Noel. Thank you po, Ma'am Joanne. At ayun po, kung may hindi pa po nakaka-screenshot sa inyo dyan o ng ating feedback form, ngayon, pa-screenshot na lang po. Thank you very much po. And now at this juncture as we near the end of our forum po, may we now call on one of our very capable Pag-asa key officials, Ms. Annalisa S. Solis, Chief of the Climate Monitoring and Prediction Section, to give us her closing remarks po. May we all give her a virtual round of applause. Okay, thank you very much, Sir Noel of Northern Luzon PRST. So muli, good morning. Good afternoon na po pala. Good afternoon po, everyone. And we have just completed our second forum on looming La Nina for Northern Luzon. So kahapon po ay nagkaroon tayo ng Western Luzon cluster. And this time, yung Eastern Luzon cluster, I think with more than 380 Zoom participants and many attendees as well using our social media account. Kung hindi po ako nagkakamali, ay nasa Facebook Live din po tayo, ng Northern Luzon. And it is indeed overwhelming po. Lubos po kaming nagpapasalamat at lubos ang aming kasiyahan because this forum has the most number. Kung hindi man po ay one of the forums with the most number of attendees coming from various LGUs, MDRRMO. So nakita po natin mga taga-Bureau of Fire and others. So nagpapasalamat po kami lalo-lalo na po in coordination po with Pag-asa Northern Luzon PRSD headed by Sir June Paat and his staff. And it is hope that we have provided you with many information, mga weather updates natin, mga climate information of your locality, our products and services, and of course yung ating ENSO updates and status
yung ating S2S and 6 months outlook. So madami po tayong naibigay na mga impormasyon sa ngayon that will prevail during the forecast period. So ngayon po we are in the half of year 2024 and we experience many extreme events due to El Nino. So mga record-breaking temperatures, high to very high discomfort level. So I think yan po ay naranasan ng ating mga ibang kababayan dyan sa Luzon. Yung mga dry spells and droughts and many areas declared under state of calamity. And isa pa lang ang ating bagyo ngayon. And sa kaninang update, so pinakita meron tayong mga TC-like vortices being monitored by Pag-asa, although low to moderate likelihood. So maaring isa siya sa candidate na second bagyo natin. And the onset of rainy season has set in. El Nino has ended, but extended impacts still continue. Although nag-uulan na po tayo, but we still experiencing weak southwest monsoon activity. Siguro po nararamdaman din yan ng ating mga ibang kababayan na medyo maulan pero hindi pa rin dun katindi ang ating habagat dahil wala naman po nagsasabay pa na bagyo and matinding habagat nating season. And La Nina Watch is still in place and it needs to be monitored not only by us, kundi tayong lahat, especially po yung mga sectors concerned. Kaya ginagawa po natin itong looming La Nina Forum. And the critical stage here is transitioning our strategies and interventions from El Nino to rainy season onset, mga bagyong paparating, and eventually to La Nina if it will persist by last quarter of this year. And we are glad with the strategies and interventions presented to us by different government concerned agency partners po natin, especially po yung Department of Agriculture and the DILG, as well as dun sa ipinakita po na pinalabas na DILG Memorandum Circular 2024-074. And also yung kaninang pinakita po ng ating kasamahan, yung Disaster Preparedness Manuals for LGU, so listo sikap at the barangay level. So we are very grateful for your efforts and initiatives. And dahil po dito, nakikita namin yung kapakinabangan ng mga ibinibigay ng DOST Pag-asa in terms of forecast, warnings, and advisories. At nagpapasalamat po kami dun sa uptake ng mga impormasyon na ito galing sa amin. And our commitment for you is to provide ang ating mga kababayan and ang lahat ng stakeholders with the reliable and timely information in informed decision making. So DOST Pag-asa is guided by scientific rigor, evidences, and best practice na at least ma-ensure natin yung accuracy and credibility ng ating mga advisories. Pero hindi po nangangahulugan pag sinabi nating accuracy, exact value. So, kailangan po, meron tayong mga range of allowable uncertainty or values and probabilities. That's why we also need to deal with uncertainty. Yun po yung mahalaga. Pag sinabi ni Pag-asa na sa may Northern Luzon area ay above normal, pagdating ng October, November, December, ay hindi nangyari kasi below or near normal. But there is always uncertainty. There is always probability na posibleng mangyari, posibleng hindi. But our primary goal here is to protect and support the welfare ng ating mga kababayan by delivering this actionable information. So, hindi po para maging alarmist kami or mag-cause ng panic, but to be ready. Be prepared and take necessary early actions. So, patuloy po magmamonitor ang Pag-asa, especially with this looming La Nina. And with this forum, inaasahan po namin na kasama namin kayong palagi and watch out dun sa mga continuous updates po. So magbibigay kami ng mga updates whenever necessary. At muli po, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating mga forums and mga interagency meetings. And actually, katatapos lang po nung Regional Science and Technology Week dyan sa may Luzon leg. At overwhelming din po yung mga participation ng mga taga Northern Luzon. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili. Napaka-active when it comes to DRR ang Luzon leg, ang Luzon group po. No? So muli po, magkita-kita po tayong muli sa mga darating pang mga forum clusters. Kasi pag nagkaroon po at natuloy ang La Nina, ay magkakaroon po ito ng next set of forum clusters
dyan sa may Luzon area. And we also, inaanyayahan din po namin kayo dito sa paparating na 174th Climate Forum, tentatively scheduled on July 24. So, saan po namin na makakasama pa rin po namin kayo whenever merong update. So, muli po, good afternoon and happy lunch po. Thank you. Back to you, Sir Noel. Thank you very much po, Ma'am Annalisa Solis. Again, the Chief of the Climate Monitoring and Predictions section of Pag-asa CADS. And po, thank you very much po. And that's a wrap. Nagtatapos na po ang ating Looming La Nina Forum for the eastern part of Northern Luzon. Maraming salamat po sa mga tumapos at nanatili dito sa Zoom at sa FB Live. Grateful po kaming lahat sa inyong mga presensya at sana po ay marami po tayong natutunan. At as the La Nina looms, we start to make room to prepare and be aware. Muli po, ako po si Noel Edilio mula sa Northern Luzon Pag-asa RSD, ang inyong lingkod, kasama po ang hukbo ng ating mga taga-serbisyo sa DOST Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat and see you po sa ating next forum. Thank you very much po. Happy lunch! Maraming salamat po sa lahat.